Nas. Bini-bini, ang dalawang binti mo. Tanging ang Jost Valley Divine Healer na lang ang makakagamot. Wala nang iba pang makakagawa. Jost Valley Divine Healer. Tama. Siya nga ang dating Hallmaster ng Dragon Palace. Pero, ngayon, ang matanda ay hindi na mahagilap. Mukhang Wala na siyang pag-asa. Apo, paano na ang binti mo? Ito ang 1,000,000 piso. Sana ay tanggapin ninyo, Divine Healer. Kanina, masyadong nagmamadali ang lolo ko. Nauna siya sa pila mo. May 100,000 sa card na ito. Para ito sa paghingi ko ng tawad. Ako, si Wang Loshui, ay hindi nagkakautang ng loob. Teka lang, kaya kong gamutin ang binti niya. bata. Kung kaya mong gamutin, ang Dragon Gate Medical Clinic na ito ay ibibigay ko na sayo ng libre. Hindi na kailangan. Kailangan ko lang ng danyuan grass. Aba, ikaw na bata ka na wala pa ni balahibo sa katawan. Napakayabang mo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Dahan-dahan lang. Huwag kang mag-alala. Ang lolo mo ay isang innate real martial artist. Ang turuan ang batang ito ay napakadali lang. Hindi mo pa binibigay ang lahat. Magaling. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang kakayahan ko. Hindi ko gusto ang buhay mo. Mabilis ka pa rin. Pero, ang lakas mo, kulang. Parang hindi ka kumain. Niloloko mo ba ako, bata? Tigilan mo, masyadong mapangahas ang lolo ko kanina. Humihingi ako ng kawad para sa kanya. Hindi na kailangan. Kaya mo bang gamutin ang binti ko? Ano ang kapalit? Kahit anong kondisyon, Kahit ano. maging tao ko. Safe. Manloloko lang siya. Naniniwala ako sa'yo. Sabihin mo na. Paano mo gagamutin? Medyo masakit ito. Ano ang ginagawa mo? Anong klaseng acupuncture technique yan? Kung itutusok yan, mamamatay si Miss Wang. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Fencing technique. Ayon sa alamat, ang pinakamahusay na teknike ng Jost Valley Divine Healer. May mata ang langit. Ako na ang kalahati ng katawan ay nasa hukay na. Ang makakita ng ganitong klase ng acupuncture ngayon ay talagang isang malaking pribilehiyo. Gaano ba kagaling ang fencing teknike ni Divine Healer Han? Hindi ito tanong kung gaano kagaling. Ang fencing technique na ito, ang pinag-aralan ko sa buong buhay ko, ay hindi pa rin kasing galing ng kahit maliit na bahagi ng kanya. Ibig sabihin, may pag-asa pa ang apo ko. Paumanhin. Apo, Talagang nakatayo na ako. Senyor, tanggapin niyo po ako bilang inyong disipulo. gusto mong matuto. Senyor, mula ngayon, ang botika na ito ay sa inyo na. Kahit anong ipagawa niyo sa akin, handa akong gawin. Ang medisina ay hindi isang lihim na hindi maaring ipasa. Basta't maipalaganap mo ito at makatulong sa mas maraming tao, ayos na. Ano, ipalaganap. Pero ito ang inyong lihim na hindi niyo ipinapasa. Ang medisina na hindi makakatulong sa aw. Ano pa ang tawag doon na medisina? Tandaan ang turo ng guro. Ang inyong disipulo ay tatandaan ito sa puso. Mula ngayon, gagawin kong misyon ang pagtulong sa mga tao. Bilang aking responsibilidad, hindi ko ito itatago. Senyor, ang gamot niyo. Salamat. Anong pangalan mo? Ye Jonlin, aking apo. Bakit mo siya pinili bilang asawa mo? Ikaw ang reyna ng negosyo ng lungsod ng Hangcheng, na may pambihirang talento. Ngayon ay gumaling na ang iyong mga binti. Gaano karaming mga batang henyo ang nanliligaw sa iyo? Lolo. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ako sa isang kulad niya? Bakit hindi ka karapat-dapat sa kanya? Lolo. Sa loob ng isang oras, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yi Junlin. Karapat-dapat man ako o hindi. Ang lalaking gusto ko, si Wang Loshui, ay hinding-hindi ko bibitawan. Tito, Bakit ka narito? naihanda ko na ang gamot. Narito ako para gamutin si Qianzu. Umalis ka. Ang sakit ng anak ko, hindi mo kailangang gamutin. Hindi mo ako pakagamutin. Kung gayon, sino ang gagamot? Ako ang gagamot. Ye Junlin, tama. Nabanggit ka ni Qianzu sa akin. Oh, bakit? Isang asong gala na nawalan ng isang bato. At pinalayas ng pamilya Shen. At naglakas loob pang magpanggap na isang banal na manggagamot. Sino ka ba? Magpapakilala ako. Ako si Ling Han, kaklas ni Qianzu sa kolehiyo. Ang Divine Healer Han ng lungsod ng Hangcheng. Apo ni Han Kunlun. Narito ako ngayon para gamutin si Qianzu. Han Kunlun. Oh, hindi ko inaasahan. Narinig mo rin ang pangalan ng aking lolo. Bilisan mo. Pumayag na si Tio. Kapag gumaling si Qianzu, si Qianzu na ang aking magiging kasintahan. Ye Junlin, anong tingin yan? Sinasabi ko sa'yo, para rin ito sa ikabubuti ni Qianzu. Gusto mo bang makita si Qianzu? Manatiling bulag habang buhay. Kung iba ang gagamot, ayos lang. Pero siya, hindi pwede. Huwag mong sabihing apo siya ni Han Kunlun. Kahit pa si Han Kunlun mismo ang dumating, hindi niya magagamot si Qianzu. Ang lakas ng loob mo. Pati pangalan ng lolo ko, nilalait mo. Ang sinasabi ko ay totoo. Ikaw, Ye Junlin, tumigil ka. Yang Master Ling, huwag mo siyang pansinin. Tara na. Sige na nga. Hindi ko napapansinin ang isang walang silbi. Tito,
umalis na po kayo. Tingnan nyo ang aking husay sa medisina. Tito, kung tama ang hinala ko, tanggalin mo na ang salamin mo ngayon, Qianzu, at makakakita ka na ulit. Talaga? Ay naku, gagaling na ang anak ko. Manugang, ikaw talaga ang aking mabuting manugang. Natural lang po yan, hindi tulad ng ibang tao, puro lang yabang, pero wala namang tunay na kakayahan. Ma, pa, ano po ba ang sinasabi nyo? Anong manugang? Anak, kami ng papa mo ay pumayag na. Kay Linghan, basta't pagalingin niya ang mga mata mo, papayag kaming ipakasal ka sa kanya. Ano naman mangyayari yan? Bakit hindi? Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, kanino ka magpapakasal? Magpapakasal ka ba sa Junlin na yan? Basura lang yan. Tama, Qianzu, tunay kitang gusto. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Qianzu, bakit hindi mo subukang tanggalin ang salamin mo? Nga, kung magagamot ni Linghan ang mata mo, magkakilala muna kayo, mag-usap-usap kayo. Qianzu, huwag mong tanggalin. Inaamin kong may alam ka sa medisina. Pero para gamutin si Qianzu, malayo pa ang mararating mo. Kung basta-basta mong katanggalin ang salamin, baka ang kahihinatnan ay hindi maganda. Junlin, may konsensya ka pa ba? Gusto mo bang manatiling bulag si Qianzu habang buhay? Ye Junlin, huwag mong saktan ang anak ko. Bakit? May nagmamadali. Nakita mo na ginamot ko si Qianzu, kaya hindi mo na maitago ang galit mo. Nagpapanggap ka lang. Totoo ang sinasabi ko. Kung gayon, idilat mo ang mga mata mo at tingnan. Anak, Ma. Pa. Junlin, ang galing. Sa wakas, nakakakita na ako. Nakita mo ba? Ito ang sinasabi mo. Malala ang magiging epekto. anak, sa wakas, makakakita ka na ulit. Ang galing. Ang galing. Qianzu, Anong nangyari, Qianzu? Ang sakit ng mata ko. Anong nangyayari dito? Ang mga mata ko. Ito. Hindi ko rin alam yan. Naglakas loob kang saktan ako. sinabi ko na sa'yo, ang galing mo sa medisina. Hindi sapat. Hindi ka pa karakat-dapat. Hindi ka pa karakat-dapat. Ang mga gamot na walang alam ay nakakasakit ng tao. Dapat kang saktan. Tito, tita, kumalma muna kayo. Ito ay side effect lang. Kapag lumabas ang lolo ko, tiyak na magiging maayos si Qianzu. Sinabi ko na sa'yo, kahit pa dumating ang lolo mo, hindi niya magagamot si Qianzu. Tumahimik ka. Ye Junlin, inaamin kong tama ka sa sinabi mo kanina. Pero kapag si Divine Healer Han ang kumilos, wala pa siyang hindi nagamot. Ito ay side effect lang. Huwag kang bastos. Tito, palayasin niyo na agad itong sinungaling na taong ito. Kung hindi, baka ma-offend ko ang lolo ng aking guro. Hindi siya kikilos. Anong gagawin ko? Lumabas ka na. Umalis ka na. Junlin, Ang sakit ni Qianzi, lumala na naman. Kailangan ko pang humiram ng gamit sa aking ate, 8 Hongshuang. 8 Hongyu, bakit ka nandito? Kapatid, sinabi ng guro na ipakasal ako sa iyo. Ngayon pumayag na ako. Ang kiring kidney mo ay talagang kahanga-hanga. Sapat na para maging asawa ko. Ha? Hindi. Nandito lang ako para hanapin si ate Hongshuang. Kapatid, bakit mo ako hinahanap? 8 Hongshuang, gusto kong humiram ng 1,000 taong ginseng. May ginseng ako. Pero, depende sa mood ko. Bakit lagi kang nakadepende sa mood mo? Kung masahehin mo ang balikat ko at likod ko. Kapag masaya ako, baka ipahiram ko. Junlin, ang iyong dugong kirin ay ang pinakamahusay na pampalakas. Hindi na kailangan ng libo-libong taong ginseng. Nga. Maraming salamat, Senior Sister Hongyu. Ikaw, Junior sister, sinira mo ang plano ko. Hindi ko lang matiis ang pagiging. Napakababa mo. At saka, matanda ka na. Hindi ka magugustuhan ng junior brother. Ikaw, Divine Healer, ang mga mata ng aking anak. Magagamot ba? Divine Healer, naiintindihan ko. Kahit ibenta ko pa ang bahay na ito at matulog sa kalsada, makakahanap ako ng pambayad sa gamot. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang iyong patakaran. Basta't kumilos ka, gumaling man o hindi, 1,000,000 piso ang bayad. Grandmaster, huwag kang mag-alala sa pera. Tingnan mo ang bahay ng pamilya ni Qianzu. Malaki ang halaga niyan. Linghan, tayo na mga manggagamot. Para lang ba sa pera? Ngayon, may isang dalubhasa na nagbigay liwanag sa akin. Mula ngayon, magtutuon ako sa pagpapagaling. Hindi na ako magpapakulong sa mga makamundong bagay. Mahal na Divine Healer, ang iyong kadakilaan ay kahanga-hanga. Ngunit, ang mga mata ng aking anak, magagamot pa ba? Magagamot. Ngunit hindi ako ang makakagamot sa kanya. Ang aking guro. Ang iyong guro. Kung gayon, siya ang aking lolo sa tuhod. Tama. Kung ikukumpara ako sa iyong lolo sa tuhod, para lang akong isang hibla ng buhok sa isang baka. Hindi kami mapagkukumpara. Lolo, ikaw ang Divine Healer ng lungsod ng Hangcheng. Gaano ba siya kagaling? Tumahimik ka. Paano makikipagkumpetensya ang liwanag ng alitaptap sa araw at buwan? Paano ko ikukumpara ang sarili ko sa aking guro? Kung gayon, maari ko bang itanong, nasa lungsod ng Hangcheng ba ang iyong guro? Suwerte ang pamilya Liu ninyo.
Ang aking guro ay kasalukuyang nasa lungsod ng Hangcheng. Ngunit, wala akong contact number niya. Ayoko rin siyang abalahin. Kung gayon, ano po ang pangalan ninyo? Anong silbi kung sasabihin ko sa iyo? Mahahanap mo ba siya? Ngunit huwag kang mag-alala. Ang sakit ng iyong anak, ngayon, stable na ang kondisyon. Kung mahahanap ko siya, sa loob ng isang araw, walang problema. Pero kung hindi ko siya mahanap, bahala na ang tadhana. Ano? Inay, itay, huwag po kayong mag-alala. Ito na siguro ang kapalaran ko. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ling Han, bakit hindi ka pa lumuhod? Mahina ang iyong kasanayan sa medisina, pero nagpapanggap kang manggagamot. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Devane Heller Han, hindi naman kasalanan ni Ling Han. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Hindi tulad ng ibang tao. Sinabihan siyang umalis nga. Sayang lang ang kabaitan ni Qian Tsue sa kanya. Sige na nga. Tutal, si Ling Han naman, ang nagdulot ng gulo. Hahanapin ko ang aking master. Kung mahanap ko siya, ayos. Kung hindi ko siya mahanap, babaliin ko ang mga binti mo pagbalik ko. Anak, umupo ka. Bakit ka pa naglakas loob na bumalik? Nabalitaan mo ba? Nagagaling na si Uyantsu. Nandito ka na naman. Tito, kumuha lang po ako ng gamot kanina. Kaya kong gamutin ang sakit ni Qian Tsue. Nakakatawa ka talaga. Ang aking grandmaster, si Han Kunlun, hindi niya magamot ang sakit na yan. Paano mo naman magagamot? Anong karapatan mo? Dahil ba isa lang ang bato mo? Hayaan mo na. Gayon, ang makakagamot lang kay Qian Tsue ay ang guro ni Devane Heller Han. Kung hindi ako nagkakamali, ako ang guro ni Han Kunlun. Kahit hindi ko siya tinanggap bilang disipulo, si Han Kunlun, siya mismo ang naniniwala niyan. Ikaw ang guro ng aking grandmaster. Hindi ba't ikaw ang aking great grandmaster? Ang galing mong magyabang, Ye Junlin. Ikaw ang apo sa puhod ni Han Kunlun. Kung ganoon, si Han Kunlun ang disipulong ito, hindi ko na kailangang tanggapin. Kung ikaw talaga ang aking great grandmaster, gayon na mismo, lilinisin ko ang sapatos mo gamit ang dila ko. Tapos, umalis ka sa lungsod ng Hangcheng at huwag ka nang manggamot. Sig. Ang taong tulad mo, hindi karapat dapat manggamot. Yi Junlin, akala ko gusto ka ni Qian Tsue. Dahil may kakaiba kang katangian. Hindi ko akalain na niloloko mo lang pala kami mula simula hanggang dulo. Sa tingin mo ba, nalilito na ako? Ang guro ni Devane Heller Han. Paanong magiging? Isang binata na nasa 20s. Tama. Paanong ikaw? Qian Tsue, naniniwala ka ba sa akin? Nanay, tatay, naniniwala ako kay Junlin. Hindi niya ako lolokohin. Nalilito ka. Tigilan mo, ikaw na walang pangalan. Paanong gagamutin mo si Kuyantsu? Ye Junlin, nagre-rebelde ka ba? Kung maglalagay ka ng karayom, lalabanan kita. Guro. Bakit ka narito, matanda? Grandmaster, sino ang sinabi mong dumating? Ang aking guro, ang iyong Grandmaster. Bilisan mo at yumuko sa Grandmaster. Grandmaster, nalilito ka na ba? Ang taong ito ay isang lumpo lang. Paanong magiging siya? Ang aking Grandmaster. Guro, hindi ko siya napalaki ng maayos. Nakakahiya. Ang iyong apong aral ay nagpraktis ng medisina ng padalos-dalos at pinabilis ang sakit ng pasyente. Ano ang dapat niyang parusa? Dahil sa iyo ito. Tumahimik ka, mula ngayon. Wala ka ng lolo guro na tulad ko. Karapat dapat ka pa bang manggamot? Tito, ngayon, pwede ko na bang gamutin si Qian Tsue? Siyempre pwede. Qian Tsue, dahan-dahan mong idilat ang iyong mga mata. Junlin. Hindi mo nga ako niloko. Asawa ko, masamang balita. Si Sun Chan, nandito para maghanap ng gulo. Naku, patay. Siguradong nandito siya para guluhin ang pamilya natin. Ang dami pa niyang kasama. Huwag kayong mag-alala. Isang maliit na pamilyason lang yan. Ako na ang kakausap sa kanila. Ako, bilang isang matanda sa lungsod ng Hangcheng, may kaunting respeto pa rin naman. Sun Chan, ano man ang dahilan mo ngayon, alang-alang sa akin. Pakiusap, umatras ka muna. Sa paggawa ng pamilyason ng kanilang mga bagay, ikaw na isang maliit na divine healer, nangangahas na humarang. Ikaw, Si Yi Junlin ang bumulag sa aking asawa. Asumira sa kanyang kirin kidney. Sa tingin mo ba, palalampasin lang yan ng pamilyason? Siya ang aking guro, alang-alang sa akin. Ano ba ang halaga ng mukha mo? Maniniwala ka ba kung gibain ko ang medical clinic mo? Yi Junlin, Liu Qianzu. Kayong dalawang asong magkasintahan. Lumabas kayo. Kung hindi, lahat ng tao rito ay mamamatay ngayon. Ang lakas naman ng loob mo. Pati ang lalaki ko, naglakas loob kang galawin. Ang lungsod ng Hangcheng ba ay sa pamilya Son, na ang nagdedesisyon. Wang Luo Shui. Paano gumaling ang binti mo? Anong sabi mo? Gumaling ang binti niya? Paano nangyari yan? Son Chen, hindi sapat ang mukha ni Han Kunlun. Paano naman ako? O kaya ang pamilya namin? O kaya, ang mukha ng lolo kong ito? Isang innate realm master. Wang Luo Shui. Naglakas loob kang kalabanin ang pamilyason? Bakit hindi? say, May daan patungong langit pero hindi mo tinahak. Walang pintuan sa impyerno pero doon ka pa pumasok. Dahil ang pamilya Wang ay naghahanap ng kamatayan. Pagbibigyan ko kayo. Kuya,
Son ba? Buhay ka pa. Noong una, ang ginawa ko lang ay pumatay ng ilang dalagita at hinabol ng mga nasa itaas. Pero hindi nyo inasahan, di ba? Hindi lang ako hindi namatay, kundi naging disipulo pa ako ni Long Xiaoqian at naging isang Grandmaster Realm na eksperto. Grandmaster Realm na eksperto. Haha. Mga hamak na nilalang. Mga hamak na nilalang. Paano ninyo malalaman? Ang lakas ng isang Grandmaster Realm na eksperto. Wang Luoshui. Matigas pa rin ba ang ulo mo? Ngayon, hindi lang pamilya Liu ang wawasakin ko, pati na rin ang pamilya Wang mo. Tungkol naman sa'yo. Hahaha. Paano kung gawin kitang ikalabintatlong kerida ko? Dati, lumpo ka, kaya hindi kita pinapansin. Pero ngayon, hahaha. Interesado na ako sa'yo. Nangahas kang bastusin ang apo ko. Gusto mo nang mamatay. Lolo. Pamilya Wang. Iyan lang ba? Impossible. Mukhang. Isa nga siyang Grandmaster Realm na eksperto. Matandang King Feng. Nangahas kayong kalabanin ang pamilya Son. Tapos na ang magandang araw ng pamilya Wang ninyo. Papatayin ko kayong lahat. Sino? Mabuti, ikaw nagago ka. Nangahas ka pa ring bumalik. Kuya, siya si Yi Junlin. Tulungan mo akong patayin siya. Ikaw si Son ba? Ngayon, ipinapahayag ko na dumating na ang iyong kamatayan. Magaling. Mukhang isa ka ring Grandmaster Realm na malakas. Pero sayang. Mayroon akong ibinigay ng aking guro. Ang Golden Silk Armor. Kahit Celestial Realm na malakas, hindi kayang sirain ang depensa ko. Long Xiaoqian. Tama. Kayo na mga duwag. Narinig niyo pa ang pangalan ng aking guro. Bilang gantimpala, pwede kitang patayin ng mabilis. Paano nangyari yan? Ito ang Golden Silk Armor ko. Shen Aotsu. Nagkita na naman tayo. Sa tingin mo, dapat ba kitang patayin ngayon? Young Master Son. Sun Tian. Bilisan mo, tulungan mo akong patayin siya. Hindi ba sabi mo, napakalakas ng kuya mo? Bilisan mo, patayin mo siya para sa akin. Manahimik ka, patay na ang kuya ko. Ano? Yi Junlin. Nagkamali ako. Hindi ko po kayo nakilala. Pakiusap po. Patawarin niyo po ako. Pakiusap po. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang isa ko pang kidney, wala sa babaeng ito. Mukhang, sa likod ng babaeng ito, may malaking tao. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka patayin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang malaking tao sa likod ko. Ang anak ng Hall Master ng Dragon Palace. Si Long Zhan. Natakot ka na, di ba? Sinasabi ko sa'yo, si Long Zhanei. Paparating na sa lungsod ng Hangkeng. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Sig. Hihintayin ko siya sa Hangcheng. Ang pamilya Son, pamilya Shen, kasama ang pamilya mo. Bibigyan ko sila ng mabilis na katapusan. Ye Junlin. Maghintay ka lang. Ma, hayaan mo akong lumabas. Si Ye Junlin ay mag-isa sa labas. Nag-alala ko. Anak, hindi ka na pwedeng lumabas. Kagagaling lang ng mata mo. Kung lalabas ka ulit, paano kung mabulag ka na naman? Ma, nag-isa si Junlin sa labas. Nag-alala ko sa kanya. Tama na, hindi ba gusto mo lang si Ye Junlin? Sige. Kung matatalo niya ang pamilya Shen ngayon, papayagan kitang magpakasal sa kanya. Pero, kung hindi niya matatalo ang pamilya Shen, manatili ka lang dito at huwag kang aalis. Huwag kang pupunta kahit saan. Pa, Tito, pumayag na po ba kayo? Tito, pumayag na po kayo. Junlin, ayos ka lang ba? Hindi ka naman siguro inapi ni Shen Aotsu, di ba? Hindi. Huwag kang mag-alala. Maraming gustong pumatay sa akin. Hindi sapat ang isang Shen Aotsu. Ang yabang mo. Kung hindi dahil kay Divine Hellerhan, buhay ka at nakabalik. Ye Junlin, papakasalan mo ba ako? Naman, syempre. Yi Junlin, anak, huwag mo nang masamain, pero praktikal lang si tita. Sa loob ng 3 taon na yan, dahil sa nangyari sa'yo, marami talagang pinagdaanan ang pamilya namin. Pero, nakalipas na ang lahat. Hindi na kami magsasalita patungkol doon. Pero, hindi na pwedeng magdusa pa si Qianzu. Tita, huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po ang lahat. Hindi mo naiintindihan. Alam kong gusto mo, siyang bayaran sa lahat ng nangyari. Gusto ka rin ni Qianzu. Pero hindi ka na normal na lalaki. Hindi ko naman pwedeng hayaan ang anak ko na maging biyuda habang buhay ka pa, di ba? Ma, ano ba ang sinasabi mo? Ay naku. Matanda na si mama, kaya alam ko, kung isang kirin kidney lang ang meron ang lalaki, tiyak na mahina ang katawan niya. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Tita, huwag po kayong mag-alala. Malakas na malakas po ang katawan ko. Ang tigas ng dila mo talaga. Isang bato lang ang lalaking yan. Mas maganda kung 2. Ma, kahit pa hindi kaya ni Junlin, handa akong magpakasal sa kanya. Anak ko, ang gulo ng isip mo. Yi Junlin, ayoko namang hadlangan ang pag-ibig ninyo. Kung mapapatunayan mong ngalakang problema, papayag ako sa kasal ninyo. Tita, paano ko naman po yan mapatunayan? Simple lang. Maghanap ka ng babae para patunayan. Ha?
Jonlin, huwag kang magtampo sa tita mo. Para sa kaligayahan ni Kiansu, hindi ko naman pwedeng hayaang magpakasal ang anak ko sa isang walang kwentang hindi gumagana, di ba? Tita, anong ginagawa mo? Huwag kang matakot. Mas marami nang nakita ang tita mo kaysa sa kinain mo. Anong klaseng sitwasyon pa ba ang hindi ko nakita? Pa, anong ginagawa mo? Wala. Walang kwentang nilalang. Ikaw na bastos ka. Anong ginagawa mo? Sino ka sa akala mo? Walang kwenta. Ang tagal ng tinitingnan, walang reaksyon. Mukhang may epekto talaga. Ang pagkaala ng isang kidney. Tita, hindi ba gusto mong patunayan ang aking katawan? Wow, Sage, okay na. Ang pagsubok sa katawan mo, pumasa ka na. Pero, kung gusto mong pakasalan ang anak ko, dapat pumasa ka rin sa pagsubok sa kakayahan. Ma, Manahimik ka. Ang nanay mo ay dumaan na sa ganyan. Walang bahay, walang kots. Gusto mo bang mamuhay na mahirap kasama siya? ma. Kakabalik lang ni Junlin sa lungsod ng Hangcheng. Bigyan mo pa siya ng kaunting oras. Hayaan mo siyang magsika. Magkakaroon din siya ng lahat. Anong silbi ng pagsisikap? Ganyan din ang paluloko sa akin ng katay mo noon. Kung hindi mayaman ang pamilya ko, makakatira ba tayo sa ganito kalaking bahay? Isa pa, huli na para magsikap ngayon. Bukas na ang kaawan ng lola. Gusto kong makita ang isang regalo na karapat dapat ipakita. Wala, huwag mong asahan na mapapangasawa mo ang anak ko. Isang simpleng regalo para sa karawan. Ano ang mahirap doon? Ang sinabi ng nanay ko, huwag mo nang intindihin. Ito ang ATM card ko. Hindi naman kalakihan, pero gamitin mo para makabili ng regalo. Kiansu, may pera ako. Junlin. Wala akong pakialam kung may pera ka o wala. Ayoko lang na ma-pressure ka. Kiansu, hintayin mo ako. Maliit na kapatid, humihingi ka na naman ng tulong sa akin. Ano naman kaya ang balak mo na gawin sa akin ngayon? Mas gusto ko pa rin ang masarap na ala. Painumin mo ako. Uminom ka kung gusto mo. Bakit ka ba ganyan kasungit? Sabihin mo na, ano ang kailangan mo? Pwede mo ba akong tulungan maghanda ng regalo? Halimbawa, 100 taong gulang na danyuan grass. Akala mo ba treasure chest ang lugar na ito? Gusto mo kung ano-ano, kukunin ko lang. Wala, Kung ayaw mong ibigay, ayos lang. Alis na ako. may mas maganda pa akong makukuha. Ano pa ang mas maganda? Isang longevity pill na pang 10 taon. Ibigay mo. Kung hindi mo ibibigay sa akin, baka sa iba na ako humingi. Hindi ka makakaalis. Nilason mo ako. Pero, ang katawan ko ay imin na sa lahat ng lason. Sino ang nagsabing nilason kita? Kung gayon, ano yan? Isang makapangyarihang aphrodisiac. Ang pakiramdam ng aphrodisiac. Kaya mo bang tiisin? Kumusta ang pakiramdam? Salamat. Maliit na bastos. Niloloko mo na naman ako. Ang inyong lingkod ay bumabati sa Hallmaster. Marami akong nagawang pagkakamali noon. Sana'y patawarin ako ng Hallmaster. Hindi ka naman pala ganap na walang mata. Hindi po, Hallmaster. Ay, napala. Ito po ang munting regalo mula sa inyong lingkod. Sana'y patawarin ako ng Hallmaster. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Hindi ko natatanggapin ang pera. Bukas ang karawan ng lola ng pamilya Liu. Maghanda ka ng regalo para sa kanya. Masusunod po. Sige, umalis ka na. Lola, may malaking problema. Ang gulo-gulo mo. Hindi ka marunong magdala. Bilang isang lalaki, dapat kalmado ka sa harap ng problema. Sabihin mo, Si Liu Qiansue gumawa ng gulo. Sa kasal ni Shen Aoxue, may namatay pa raw. Lola, dapat na tayong lumayo sa pamilya ng pangalawang tiyuhin. may ganoon bang nangyari? Opo, Lola. Hindi natin. Kayang harapin ang paghihiganti ng pamilya Shen. Ang pangalawa, talagang walang kwenta. Hinayaan niyang ang isang bulag ay gumawa ng ganoong kalaking gulo. Gusto ba niyang patayin ang pamilya Liu? Ay, inay. Kanina pagdating ko, nakita ko ang pamilya ng pangalawa sa labas. Parang, dumating sila para batiin ka sa karawan mo, di ba? Batiin ako. Ang pangalawa at ang pamilya niya. Baka hindi para batiin ako kundi para ilibing ako. Quinger, puntahan mo nga kung ano ang nangyayari. Sige po, Lola. Bakit wala pa siya? Ma, huwag kang mainip. Siguradong may inasikaso lang si Junlin. Anong inasikaso? Anong pinagkakaabalahan? Malapit nang magsimula ang handaan sa kaarawan. Talaga naman. Teka, bakit suot pa rin niya ang salamin? Sabi ni Junlin, hindi pa raw pwedeng masikatan ng araw. Kaya suot ko pa rin. Ayos lang po, ma. Nakakakita na po ako. Emmy,
Junlin ang bukang bibig. Anong kamalasan ba ito? Sige na. Pumasok na tayo. Baka mainip na si Lola. Hindi ba't si Tio at Tia ito? At ang aking pinsan na bulag? Bakit kayo narito? Para batiin si Lola ng maligayang kaarawan. Liu King, narito kami para batiin si Lola ng maligayang kaarawan. Batain? Bakit wala kayong dalang regalo? Ito ang inihanda ko. Para kay Lola, 20 taong gulang na premium puertie. Siguradong magugustuhan ito ni Lola. Pasensya na po. Tito, si Lola kasi. Salang na 30,000 yuan, pataas ang ininom. Liu King, Tigilan mo. Ang tsaa na yan, ilang libong yuan din naman siguro ang halaga, di ba? Ipagluto mo na lang ng itlog na may tsaa. Tama, Siyempre naman. hindi yan kakainin ni Lola. Kung ayaw, ipapakain na lang sa aso. Pangalawa, nandyan ka pala. Tingnan mo tong bibig ko. Kahit na ang regalo na yan, hindi naman ganoon kamahal. Pero, ito na siguro ang sahod ninyong tatlo. Sa loob ng 2 buwan, di ba? Hindi naman siguro magagalit si Lola, haha. Ay Lola. Si Tito at ang pamilya niya, nagbigay ng murang puwerte. Pangalawa, ngayong taon, hindi na kayo kailangang pumasok sa loob. Sa labas na lang kayo maglagay ng maliit na mesa at kumain. Pero Lola, wala namang pagkain sa labas. Wala bang puerti? Hatiin niyo ang puerti. At paghati-hasya ninyong pamilya. Pangalawa, huwag mong sisihin si Lola kung mukha siyang materialistiko. Sa loob ng 1 taon. Pero nagbigay ng longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 1 taon. Kung nagbigay ka rin, pwede ka ring pumasok at umupo. Ang longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 1 taon, pwede na makapasok. Ang longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 10 taon, saan naman upo? Baka naman, sa ulo mo. Bakit ngayon ka lang? Dala mo ba ang regalo? Tito, Ita, dala ko na po ang regalo. Ang lakas naman ng loob mo. Longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 10 taon. Madali lang daw ibigay. Kung makukuha mo talaga yan. Huwag lang sa ulo ko. Kahit sa ulo pa ni Lola pwede. Hindi na kailangan. Sa ulo mo na lang. Huwag ganyan. Bastos. Ikaw pala si Ye Junlin. Yung kulang ng 1 kidney na. Walang kwenta. Naalala ko na. Si Kiansu ay dahil sa kanya. Binulag ng pamilya Shen. Ano, pangalawa? Balak mo ba siyang gawing manugang mo? Ang lakas naman ng loob mo. Alam mo ba, ang longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 1 taon, magkano ang presyo? Binigyan ko ng isa si Lola. Pero sa auction, nabili ko ng 800,000. Magkano ang ginastos mo sa iyo? Wala akong ginastos dito. ganyan lang ang handog mo sa kaarawan. Jonlin, kung kulang ka sa pera, pwede ka namang bumili ng mas mura. Hindi mo kailangang magpangga. Hindi ako nagpanggap. Wala akong ginastos. Baka naman, pinulot mo lang sa lupa? Ay, nga pala. Ang isang lumpo na tulad mo, paano ka makakakuha ng longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 1 taon? Kung ito ay totoo, isang longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 1 taon, ano ang mangyayari? Kung gayon, luluhod ako. At magmamakaawa sa iyo. Pero kung kailangan mong lumuhod. At dilaan ang sapatos ko hanggang luminis. Tay, kuya, bakit kayo nakatayo sa pintuan? Dandan. Bakit ka nandito? Siya si yung master ng Lin Corporation. Ang boyfriend ko, si Lin Zaifeng. Hello po, Tio. Engan, Sino sila? Mga mahihirap na kamag-anak lang. Huwag mo na silang pansinin. Tay, tara na sa loob. Hindi ako makapasok. Kasi, may nagsabi kanina, nawupo raw sa ulo ko. Ipakilala ko sa'yo. Siya ang boyfriend ng pinsan mo. Parang sabi, nagdala pa raw ng isang. 1 taong longevity pill. Zaifeng, hindi ba ang pamilya niyo ang gumagawa ng mga pil? Tingnan mo nga para sa pinsan ko. Totoo ba yan o hindi? Pero magaling ang pagkakakopya. Sa buong lungsod ng Hangcheng, isang 1 taong longevity pill. Isa lang ang mayroon. Nasa kamay ni Jinang Hongshuang. Kaya imposibleng nabili yan ng iba. Mukhang ang sapatos ko. Dilaan mo na talaga. Yang Master Lin, kumakain din pala kayo dito. Master Zhao. Liu King, ito nga pala. Ang pinakasikat na eksperto sa pagtukoy ng elixir. Sa lungsod ng Hangcheng. Si Zhao Qianshu. Elders How. Huwag kang mag-alala. Ito ay ang malama na longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 10 taon. Ano? Longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 10 taon? Ang hugis. Ang kulay, ang amoy, talagang ito ang tunay na longevity pill.
Elders How, baka nagkamali po kayo? Kinuwestiyon mo ba ang kakayahan ko? Sino? Ang nangahas na sirain ang napakagandang bagay na ito. Sinong nagtapak sa napakahalagang elixir na ito at ginawang piraso? Ito ay tunay na longevity pill. Tama. Ang longevity pill na ito, kahit na naging piraso na, pero, amuyin mo lang, lalakas na ang katawan mo. Paano nangyari yan? Amy, ang galing ng epekto nito. May pek pa ba? Totoong longevity pill. Ay, tatay, Huwag mo nang agawin. Iwanan mo naman akong kaunti. Ano, naggala lang ng isang longevity pill. Sobrang yabang na agad. Lola, hindi lang naman isang longevity pill yan, di ba? Ang kulang ba sa pamilya Liu ay longevity pill? Ang kailangan ay isang mabuting manugang. Tulad nitong siyang Master Lin. Sobra ka namang magsalita. Kinakatawan ko ang Lin Corporation. Binabati ko po kayo na maligayang karawan. Mabuti, Young Master Lin. Tuloy po kayo. Ngayon ang kaawan ko, kaya hindi ko na kayo pahihirapan. Umasok na rin kayo. Young Master Lin, umupo ka. Kayo, tumayo muna kayo. Ma, Kung gusto ninyong manatili, manatili kayo. Kung ayaw ninyo, lumabas kayo. Lin Xiao, halika, maupo ka. Masyado kang magalang. Karawan mong gayon. Ako naman, naghanda rin ng regalo. Ang kontratang ito na nakakahalaga ng 30 milyong yuan. Sana ay tanggapin mo. Mabuti. Haha. Dandan, nakahanap ka nga ng magaling na manugang. Ito'y karangalan para sa pamilya Liu. Lola, nararapat lang po ito. Hindi ako tulad ng ibang tao na nagbibigay lang kahihiyan sa pamilya. Dahil narito na kayong lahat ngayon, hahatiin ko na ang shares ng kumpanya. 50% ng kumpanya ay kay Ken Yun. At 10% kay Liu King. At 20% kay Dandan. ma. Paano naman kami? Wala kayong parte. Ma, hindi naman po yata makatarungan yan. Noong nagkaproblema ang Liu Corporation, ako at si Qianzue ang nagligtas dito. Ngayon, hahatiin na ang ari-arian. Yon ay noon. Ngayon, bulag ang anak mo. At baldado rin ang manugang mo. Ano pa ang gagawin niyo sa shares? Ang anak ko, Pangalawa, ang kinabukasan ng pamilya Liu ay nakasalalay pa rin kay Dandan. Nakita mo ba ang kontratang ito? Sina Liu King at Dandan, ang kinabukasan ng ating pamilya Liu. Para sa kaunlaran ng pamilya, magtiis ka na lang. Ako na ang bahala sa masamang reputasyon. Kung makakakuha ako ng kontrata na 300 milyon, si Qianzu, ilang porsyento ng shares ang makukuha niya? 300 milyon? Sabi ko na nga ba, Ye Jonlin, hindi ka ba masyadong mayabang? Huwag mong isipin na dahil nakakuha ka ng sirang elixir, ay malakas ka na. Huwag na nating pag-usapan ang 300 milyon. Kaya mo bang ilabas ang 30 milyon? Kinsu, ang panlasa mo sa lalaki ay napakapangit, di ba? Nakalimutan ko pala. Bulag ka pala. Wala kang panlasa. Kuya Liu King. Nagbibiro lang si Junlin. Sabi ko na nga ba, kayong isa ay lumpo, isa ay walang kwenta. Pumunta kayo sa pamilya Liu ko para mamalimos. Hindi na mamalimos si Junlin. Siya ang asawa ko. Sige. Okay. Kahit paano. Ang isa ay nawalan ng paningin, at ang isa naman ay nawalan ng bato. Bagay na bagay kayong dalawa. Anong sinasabi mo? Ano? Gusto mo pa akong saktan? Ako ang direktang tagapagmana ng pamilya Liu. Kung sasaktan mo ako, halika. Sige, saktan mo ako. Narinig ninyong lahat. Siya mismo ang humiling nito. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig. Ang ganito kalokong hiling. Kung sasaktan mo ako, papatayin kita. Anong sabi mo? Lakasan mo, hindi ko marinig. tama na. Pangalawa, sinasadya mo bang ipahiya ang lola? Anong araw ngayon? Kaarawan ng lola. Sinasadya mo bang buluhin ang okasyon? Yi Junlin, hindi mo pa rin ba bibitawan? Isang kontrata na nagkakahalaga ng 300 milyon. Kung makuha ko iyon, Kung makuha mo, ibibigay ko sa iyo ang 30% shares na ibinigay sa akin ni Lola. Pero kung hindi mo makuha, dumaan ka sa ilalim ng aking hita. Sig. Ipasa ang mga regalo dito. Punong inspektor ng Hangcheng. Chen Hao. Dumating upang magbigay ng regalo. Ano? Ang lingkod niyo po, si Chen Hao. Narito po ako upang ihandog sa inyong karangalan ang halagang. Isang kontrata na may halagang 300 milyon. Bilang pampasalamat sa okasyon. Gino Chen, ano po ang ginagawa ninyo? Ginu Chen, pakitayo po kayo agad. Ang pamilya Liu namin. Sino sa amin ang karapat-dapat sa ganitong malaking regalo? Nga po, Gino Chen. Hindi po namin kayang tanggapin. Mahal na panauhin. Ang pamilya Liu namin
Kailan po dumating ang isang mahal na panauhin? Nga po, Gino Chen. Sino po ba ang mahal na panauhing iyon? Hindi ko po kayang banggitin ang pangalan ng mahal na panauhin. Ang apelyido ng mahal na panauhin ay Umalis na po ako. Hoy Gino Chen, bakit po kayo umalis? Siya ba talaga? Imposible yan. Bakit impossible? Ang iyong 30% bahagi, kukunin ko na lang. Paano magiging karapat-dapat si Junlin na bigyan siya ng ganitong mamahaling regalo ni Gino Ken? Siguro ay ibang mahal na panauhin na may aplidong Ye. Sige, kung ayaw ninyong maniwala. Papupuntahin ko si Chen Hao para patunayan. Ikaw lang? Sandali lang. Lola, kung tama ang hula ko, ang marangal na taong iyon na nagngangalang Ye. Ay si Ye Quan. Kagabi lang ay pinuntahan ko siya. Qianzu, gumaling na ang mga mata mo. Ang ganda ng babae. Yung Master Lin. Mas maganda siya kay Denda ng daang bises, hindi ba? Ye Quan. Alam ko na. Si Yang Master Yi pala, ang nangungunang financial group sa Zhejiang Province. Ang nag-iisang anak ng Vice Presidente ng Four Seas Group. Si Ye Kan. Siya lang ang may ganitong kayamanan. Yang Master Yi, ngayon ay gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Qianzu. Masaya ako na nakapunta ka. Masaya ako na nakapunta ka. Ano ang gusto mong hingin sa akin? Gusto kong humiram ng pera. Kaarawan ng lola ko sa loob ng 2 araw. Gusto kong bumili ng mga regalo. Ito ay tungkol sa paghahati ng ari-arian ng pamilya Liu. Oh, pera. Madali lang yan. Pero, dapat maging akin ka. Yang Master Ye, kung ayaw mo, bale na. Akala ko ay tatanggihan ni Quan. Pero hindi ko inakala na maglalabas siya na ganito kalaking birthday gift. Paano natin ito mababayaran? Ay, Qianzu. Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Kilala mo si Yang Master Yi. Bago ka pa mabulag. Hindi naman siya nagkulang sa pagligaw sa'yo. Lola, si Yang Master Yi at ako. Gets ko. Bakit kayo nakatayo pa diyan? Bilisan nyo at maghanap ng upuan para sa pamilya ng pangalawang tiyo niya. Pangalawang tiyo. Umupo po kayo, umupo po kayo. Umupo po. Gino. Pero hindi po kayo nasiyahan sa regalo. Ganito na lang. Maghahanda ako agad ng panibagong regalo. Hindi na kailangan. Ang pamilya Liu ang may kasalanan sa hindi pagkilala sa inyo. Dapat manatiling nakatago ang aking identidad. Sundin mo lang ang aking utos. Umalis ka, huwag mong harangin ang daan ko. Sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang tatay mo. Paano ngayon? Naglakas loob kang saktan ako. Ako si Quan. Ang tatay ko ay si Yudi. Hindi mo ba alam kung anong kaya kong gawin sa'yo? Ha? Ako ang magpapahiyap sa'yo. Kaya pala ikaw pala, ang suwail na anak ni Yudi. Tatanungin kitang muli, sino ako? Sino ka? Ano ako? Ikaw ang tatay ko. Ikaw ang tatay ko. Nagkamali ako. Wala akong anak na kasing laki mo. Bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo. Ako si Junlin. Umalis ka na. Maghintay ka, bata ka. Hindi ko kayo palalambasin. Maghintay lang kayo. Tumayo ka. Junlin, nakabalik ka na pala. Bakit ka bumalik? Hindi ba't nabunyag ang kasinungalingan mo? Kaya ka tumakas ng patago? Tumakas. Bakit ako tatakas? Hindi pa rin umaamin? Malinaw na ang regalo ay galing kay Young Master Yaquan. Pero sinabi mong ikaw ang nagbigay. Ang lakas ng loob mo talaga. Yaquan. Inamin mo na ngayon? Bilisan mo, bago pa dumating si Young Master Yaquan. Umalis ka na. Kung hindi, hindi mo malalaman. Kung paano ka mamamatay. Kung hindi ako nagkakamali. Ang Young Master Ye na yon, mukhang hindi na siya makakarating. Huwag, Junlin. Baka si Quan ang nagpadala ng regalong yan. Ang pamilya Yi ay daang beses na mas malakas kaysa sa pamilya Shen. Huwag mo silang galitin. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Siyempre, gusto kong maniwala sa'yo. Pero paano ka magkakaroon? Sapat nang maniwala ka sa akin. Kung hindi kayo naniniwala. Babawiin ko na lang ang regalong ito. Wala kayong tutol, di ba? Ikaw lang? Inspector Chen, bakit po kayo bumalik? Sabi ng mahalagang tao. Ang pamilya Liu ay walang pagpapahalaga. Kung ganoon, babawiin na ang regalong pambati. Inspector Chen, bakit po kayo umaalis? May misunderstanding lang po, Chen. Sino ba talaga si Ye Junlin? Sa ganyang ugali ng pamilya Liu, Qianzu. Wala na rin tayong dapat pang gawin dito. Tara na. Hoy, dandan. Nakita ko kanina. Binugbog ni Junlin si Yang Master Yi sa labas ng pinto. Ano? Nagkamali si Lola. Nagkamali tayong lahat. Anong mali? Hindi ba't ang regalong ito ay galing kay Ye Junlin? Kanina, sinabi sa aking kasamahan ko na nakita niya si Ye Junlin na sinaktan si Young Master Ye. Nagbanta si Young Master Ye na sisirain niya si Ye Junlin. Ano? Kaya pala.
Kaya pala binawi ang regalo. Ang lahat ng ito ay kagagawan ni Ye Junlin sa likod. Siya ang may pakana. Ang lakas ng loob ni Junlin. Gusto niyang itulak ang pamilya Liu sa bingit ng kapahamakan. Sige. Papuntahin si Liu Qianchu kay Young Master Yi ngayon. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin niya. Dapat niyang hingin ang kapatawaran ni Young Master Yi. Kung hindi, huwag na siyang bumalik sa pamilya Liu. Hindi talaga tayo itinuturing na matandang matriarch, na pamilya. Ano pa ang magagawa natin? Ang magaling mong manugang. Sinaktan ang matandang matriarch sa harap ng maraming tao. Sinaktan ang matandang matriarch sa harap ng maraming tao. Paano pa tayo makakatayo sa pamilya Liu pagkatapos nito? Bakit hindi tayo makakatayo? Kahit wala ang pamilya Liu, makakatayo pa rin tayo. Sa tingin ko, napakabuti ni Junlin. Hindi ako sang-ayon. Tay, Dahil ganito na ang sitwasyon, wala na akong sasabihin pa. Hindi ba't may kakayahan ka, Ye Junlin? Kung makakabili ka ng bahay, ng buo sa sentro ng lungsod ng Hangcheng, ipapakasal ko sa iyo si Qianzu. tay, ang mahal naman sa sentro ng syudad. Sa labas lang ng syudad, pwede na. Walang pera, pero gusto pa ring pakasalan ang anak ko. Huwag kang umasa. Tay, Junlin, may halaga pa itong kwintas. Kunin mo. Ang pang down payment, hahanapin ko pa. Qianzu, huwag na. May paraan ako. anong paraan ang mayroon ka? Akala mo ba ang bahay sa sentro ng syudad ay madaling bilhin? May 300,000 dito. Ito ang ipon namin ng tatay mo. Gamitin mo para sa down payment. Tita, ito. Ita pa rin. Ma. Ay. Sa susunod, kailangan mong alagaan ng mabuti si Qianzu. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. Walang kwentang basura. Tingnan mo, sa isang buwan, ilang bahay lang ang nabenta mo. Kung hindi ka pa makakabenta, umalis ka na. Opo, opo. Dashu. Junlin, buhay ka pa. Ang galing, sinasabi ko na ba, pakiramdam ko si Shen Aochi. Hindi magandang tao ang babaeng yan. Ayos lang, bumalik na ako, di ba? Bakit ka nagbebenta ngayon? Yung dati kong trabaho, wala nang kwenta. Mas madali maging sales. Ay, ang galing mo talagang maghanap ng dahilan. Anong walang kwenta? Pinatalsik ka ang pamilya Shen. Sino ka ba para insultuhin si Shen Aozi? Isang malaking tao. Ikaw ba ang may karapatang insultuhin siya? Wang yan ang mga bagay ko. Anong kinalaman mo? Dashu, hindi mo na siya. Matagal na kaming hiwalay. Ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Walang kwentang tao. Nagpakabayani na wala ng trabaho. Tapos nagtatrabaho bilang sales na 3,000. Lang ang sahod sa isang buwan. Si Lee Dazhu, ang tanga-tanga talaga. Ipakilala ko ang boyfriend ko. Ang sikat na 4Cs Group. Kinatawan ng Hanking Branch. Si Qin Shuang. Ngayon, bibilhan niya akong bahay para sa kasal. Nga pala, Kasyan. Anong kinalaman ko diyan? Kung ngayon lang, lumuhod ka at yumuko sa akin. Bibili akong bahay sa'yo. Lahat ng komisyon mapupunta sa'yo. Hindi kailangan. Ang bibilhin ko ay bahay na 5 milyon. Malaki ang komisyon niyan. Lidashu, bakit hindi ka pa lumuluhod? Kay Young Master Qin at MS Wang, gusto mo pa bang magtrabaho? Ikaw ang manager dito? Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Young Master Qin. Isang init na may 4 na kwarto, 2 sala, sa ikawalong palapag, nakaharap sa timog. 5 milyon ang presyo. Kung luluhod ang batang yan sa akin, at yuyu ko ng 3 bises, bibilhin ko yan ng buo. Ang sobra ay komisyon mo. Saich. Bakit ka pa nakatunganga? Isang yuko lang, libo-libo na. Hindi ako luluhod. Nagre-rebelde ka na. Luluhod ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka. Maaming gustong lumuhod, pero walang pagkakataon. Kung ayaw, wag. Huwag kang magmadali, Dazhu. 5 milyong bahay lang naman, di ba? Gusto ko ng 2 malaking flat. Sa pinakamagandang lokasyon sa sentro ng lungsod. Ye Junlin, nasipa ba? Ngasno ang ulo mo? Malaking flat sa sentrong lungsod? Alam mo ba kung magkano yan? Hoy, bata. Ang isang unit doon, hindi bababa sa 30 milyon. May ganoon ka bang pera? Tapos 2 unit pa agad? At tanungin ko lang, meron ka ba o wala? Yi Junlin, hayaan mo na. Ang mga malalaking unit na yan ay hindi para sa atin. Sa mga taong tulad natin. Sadya na, kahit mawalan ako ng trabaho. Kapatid kita, lolokohin ba kita? Kukunin ko ang mga bahay na yan. Ang komisyon, para sa kapatid ko na. Kung kaya mong bilhin yan, luluhod ako, si Wang yan, at magmamakaawa sa'yo. Yi Junlin, hindi mo kailangang makipagtalo sa kanila. Kailangan pa ng down payment sa bahay na yan. Kailangan pa ng down payment. Naman, kailangan ng down payment. Kaya, hanggang salita lang yan. Hindi mo naman siguro talaga. Balak mapanggap pa, di ba? Hayaan mo na. Para sa kanila, mawawalan ka pa. Kung ilang 10,000, hindi sulit. Kahit full payment, kailangan pa rin ng down payment. Kung full payment,
Siyempre hindi na kailangan. Pero may ilang 10 milyon ka ba? Wala. Oh, di ba? Pero bibili ako ng bahay. Hindi ko naman balak gumastos. Mahal, narinig mo ba? Ang lalaking ito wala man lang dalang pera? Tapos bibiling bahay? Nakakatawa talaga. Kung sino pa ang mahirap, siya pa ang mayabang. Nakakaawa talaga. Lee Dashu, kung magulo ka pa, atawagin ko na ang security. Wang Luoshui, ama ba? Ang Wang's real estate ay pag-aari mo. Nandito ako ngayon. Sige, hihintayin kita. Leaders. Ang kaibigan mo talaga ay kakaiba. Nagpapanggap pa rin hanggang ngayon. Wang Lo Shui pa raw. Sa tingin mo ba, si MS Wang ay makikita lang ng mga tulad ninyo? Security, nasaan ang security? Dali, paalisin ninyo ang dalawang ito. Ang lakas ng loob ninyo. Paalisin ang lalaki ko. MS Wang, bakit po kayo nandito? Mari, bakit po kayo nandito? Hindi nyo man lang sinabi sa akin na pupunta kayo. Para sana naasikaso ko kayo. MS Wang, hindi po ba kayo nagkakamali? Nandito lang siya para manggulo. Wala siyang dalang pera, pero gusto pa ring bumili ng bahay. Manahimik ka. Kailangan pa bang magbayad ni Emarye para bilhin ang bahay ko? Ha? Emarye, pumili lang kayo ng bahay. Kahit buong building pa ang kunin nyo, ayos lang. Basta gusto mo. Gagawin ko. Ang tingin ng babaeng yan kay Junlin. Iba, baka gusto ni MS Wang si Junlin? Ang galing mo, Junlin. Talagang hindi ka napapatalo, kapatid. Hindi na kailangan. 2 flat lang sa city center. Ang kailangan ko. Madali lang yan. May 2 akong fully furnished na, lipat na lang kayo. Maraming salamat. Ipakilala ko sa'yo. Siya ang kapatid ko. Siya ang sales dito. Magandang araw, MS Wang. Ikinagagalak kong makilala ka. Magandang araw, MS Wang. Manager Lee, tawagin mo na lang akong Lo Shui. MS Wang, ang formal naman. Ay, MS Wang, sales lang ako, hindi manager. Hindi, simula ngayon. Ikaw na ang manager ng kinahang ito. MS Wang, paano naman ako? Magpalit kayo ng posisyon. Hoy, Wang yan. Hindi ba't luluhod ka para humingi ng tawad? Bakit ka tumatakbo? Sige na, kunin mo to. Para sa akin, Kapatid kita. Nakakahiya naman kung nakatira ako sa flat. Tapos ikaw nangungupahan. ay, ang galing mong kapatid. Tara na. Ay, hindi mo alam kung paano ka pinag-usapan ng mga mapanlinlang na yon. Anong sinasabi nila? Hayaan mo silang magsalita. Ayaw mo bang makita ang iyong first love? Jiang Ting, Pair. May asawa na ako ngayon. asawa ay asawa. First love ay first love. Tara na, tara na. Wu, si Class President Jiang Ting. Lalo siyang gumaganda. Anong silbi ng ganda? Naalala mo pa ba si Wang Yan? Sabi nila, ang boyfriend niya ay, Kinatawan ng 4Cs group sa Hangcheng. hindi na siya tulad ng dati. Sayang naman ang ganda ni class president. Hindi ko alam kung sino ang mapapangasawa niya. Nga. Ye Junlin, darating ka ba? Nabalitaan kong buhay ka pa. Matagal na tayong hindi nagkita, mga kaibigan. Ang boyfriend ko, kinatawan 4Cs group sa Hangcheng. Queen Shuang. Maligayang pagdating. Wang Yan, sabi mo. Nakita mo si Ye Junlin. Tama, nakita ko nga. At hindi lang siya buhay. Nabalitaan kong may nag-alaga pa sa kanya. Totoo ba yan? Talagang binubuhay siya ng mayaman. Huwag mo nang sabihin. Itong si Ye Junlin. Talagang tadhana niyang maging live-in husband. Dati, si Shen Outsue ang pinagkakakitaan niya. Ngayon naman, binubuhay siya ng isang mayamang babae. Hindi ko alam kung ang isang bato niya ay sapat para sa babae. Baka naman, burden na ang ulo niya. Hindi ko akalain na ganyan pala si Junlin. Nga, nakita ko mismo. Nakayuko sa lupa. Nagmamakaawa sa mayamang babae na bilhan siyang bahay. Nakakahiya. Hindi ba yan si Ye Junlin at si Lee Dashu? Hindi ko akalain na maglalakas loob ba silang pumunta. Sa class reunion, akala ba nila hindi namin alam na binubuhay siya ng mayaman? Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit sila nandito? Paano ko malalaman? Oy, Wang Yan. Nandito ka rin pala, Hoy, Natalo ka sa postahan dati. Sabi mo luluhod ka at hihingi ng tawad. Kailan mo balak gawin yan? Ikaw, huwag kang magsalitang kung ano-ano. Huwag mong isipin na dahil nakahanap si Ye Junling mayamang babae ay sikat na siya. Kaya niya yan. Di ba? Tama. Ikaw, Nandito na ako. Oh, Wu Xiao. Matagal na tayong hindi nagkita. Oh, Kuya Wu, matagal na tayong hindi nakita. Matagal na. Ikaw si Junlin, di ba? Hindi mo alam. Nang marinig kong hindi ka patay, alagang nalungkot ako. Oh, kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Nakahanap ka na ba ng mayamang babae? Hoy. Kaya pa ba ng isang bato mo? Nga. Wu Chansi, anong klaseng pananalita yan? May mali ba sa sinabi ko? Wala naman. Ama, Paano ka nagkaroon ng mukha na dumalo? Sa class reunion ngayon, samantalang isa ka lang hamak na sales agent. Ikaw. Anong ikaw? Huwag mong sabihin hindi ko kayo bibigyan. Ang respeto ngayon,
Ang class reunion ngayon ay ang gastos ng lahat. Ako na ang bahala. Pero kayong dalawa, kayo ang magbabayad ng sarili ninyong gastos. Ay, nga pala. Ang minimum spending ko ay 10,000 piso bawat isa. Ang galante mo, Boss Wu. Wu Chansi. Magkakaklase tayo. Hindi naman siguro kailangan maging ganito kahirap, di ba? Ako kasi, ayaw na ayaw kong kumain. Kasamang mga taong umaasa sa iba. Inayagan ko na nga, silang dalawa na makapasok. Kaya ibig sabihin, binibigyan kita ng respeto. Wu Chansi. Jiang Ting, huwag mong kalimutan. Dumating ka dito ngayon para hanapin ako. Para iligtas ang pamilya Jiang. Ang kontrata mong 100,000,000. Nakadepende pa rin sa aking pag-aproba. Wu Chansi, di ba? Ang tagal na nating hindi nagkita, pero ang hina ng katawan mo, madalas bang nilalamig ang mga kamay at paa mo? At tinagkapawisan ka ba sa gabi? Paano mo nalaman? Ang yaw Master Wu na ito ay labis na nagkakasasa sa sarili kung hindi ka magitipid sa hinaharap, kung gayon. Hoy, anong kinagsasabi mo? Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Kung may problema si Jiang Ting, matutulungan ko siya. Tutulungan mo siya. Ikaw lang. Kung talagang may kakayahan ka. Bayaran mo muna ang gastos. Ngayong gabi. Dashu, magkano ang pera mo? 3,000. 3,000. 3,000. Jiang Ting. Talaga bang asa ka sa walang pera na ito? Wala ka bang pera, basura ka? Ye Junlin, huwag mo siyang galitin. Gusto lang niya ang katawan ko. Ayos lang, tanggap ko na. Ang isang tulad ko, walang magagawa kahit lumaban. Jiang Ting, Ye Junlin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pamilya Jiang ay umabot sa ganitong sitwasyon. Lahat ay dahil sa iyo. Noong inaway mo ang pamilya Shen, si Jiang Ting ay sumuporta lang sa iyo, kaya siya pinagsama-samang inapi ng pamilya Shen at pamilya Yi, kaya sila umabot sa ganitong kalagayan. Ayos lang, nakaligtas ka, kaya panatag na ako. Kasi, minahal kita noon. Jiang Ting, halika. Ngayong gabi, samahan mo akong inumin ang basong ito ng alak. At ang kontrata mo na 100,000,000. Pipirmahan ko agad. 100,000,000. Junlin, dati, tinulungan mo ako. Paano ko naman hahayaang madismaya ka? 100,000,000 pautang lang yan. Isang salita ko lang, ayos na. Narinig niyo ba lahat? 100,000,000. Ang taong ito na hindi makabili ng pagkain, sinasabi niyang makakakuha siya ng 100,000,000. Talaga bang sinasabi niya na makakakuha siya ng 100,000,000? Grabe, ang laki ng biro mo. Sino ang nangahas magsabi na ang aking nakababatang kapatid ay walang kenta? Ginang Hongshuang. Bakit ka narito? Maliit na kapatid, magaling ka ah. Natuto ka ng magtago ng relasyon sa labas. Maganda ang babaeng ito, gusto ko. Ete, may 100,000,000 ka ba? Para kanino? Para sa kanya. 100,000,000, hindi siguro. Hindi madaling kunin ang pera ko. Ye Junlin, baka huwag na lang. Pag-iisipan ko pa ang tungkol sa pera. Wu Chansi. Ang anak ng matandang Wu Shuaifei na yon, na walang respeto. Si Wu Shuaifei ang aking ama. Ako ay nagkaroon ng pagkakataong makita si Ginang Hongshuang minsan. Pakiusap, Ginang Hongshuang. Huwag niyo nang pansinin ang aking pagkakamali. Patawarin niyo ako. Patawarin ka. Depende yan sa iyong saloobin. Hindi mo ba narinig? Kailangan ng pera ng kapatid ko. Naiintindihan ko. Sa loob ng isang araw, agad akong magpapadala ng 100,000,000. Pinag-isipan mo na ba ng mabuti? Ay hindi, 200,000,000 sa loob ng isang araw. 300,000,000 sa loob ng 10 minuto. Kung hindi nyo makumpleto, maghanda na kayong isara ang pamilya Wu nyo. Naiintindihan. Jiang Ting, kunin mo to. Anuman ang mangyari, magkaklase pa rin tayo. Ye Junlin, salamat. Junior brother. Hayaan mo rin akong halikan ka, ha? Senior sister, huwag ka nang magbiro. Binibiro lang kita. Bilisan mo at tingnan mo na. Kung hindi, huli na ang lahat. Huwag ka nang lumaban. Siguradong mainit na mainit ka na ngayon, di ba? Ano ang ipinainom mo sa akin? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako ang dapat mong tanungin. Tanungin mo ang pamilya Liu nyo, ang matandang babae na yon. Ano? Pero huwag mo ring sisihin ng buo ang pamilya Liu. Sisihin mo ang lalaki mo. Si Junlin na lumpo. Naglakas loob siyang saktan ako. Kaya ipaparamdam ko sa kanya ang sakit. Ano ang balak mong gawin? Ano ang gagawin ko? Mamaya, malalaman mo. Dilaan mo hanggang malinis. Yikwan, sobra ka na. Sobra. Sobrang sobra na yan. Kung hindi ka luluhod. Bukas, wawasakin ko ang pamilya Liu.
Maghahanap ako ng taong sisira kay Junlin. Nga pala. Nabalitaan kong kulang siya ng isang kidney. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kung mawalan pa siya ng isa. Bakit, hindi ka naniniwala? Huwag mong kalimutan. Ako ang young master ng pamilya Ye. Ang tatay ko ay si Yudi. Kilala mo ba si Yudi? Ang vice presidente ng 4Cs Group. Ang kanyang ay-arian ay bilyon-bilyon. Kahit ang pinakamataas na pinuno ay darating. Kailangan pa rin siyang yumuko. Young Master Yi, nakikiusap ako. Nakikiusap ako, patawarin mo si Junlin. Hindi niya sinasadya. Hindi. Talagang nagmamahalan kayo, ano? Seg. Pero, ang buhay niya ay nakasalalay sa iyong paggana. Ye Kwan, gusto mong mamatay. Bata, talagang naglakas loob kang dumating. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako magiging walang paghahanda. 4 na tagapagtanggol. Bakit hindi kayo mabilis na lumapit? Atayin ang taong ito. 4 na tagapagtanggol. Tama. Ang 4 na protector na ito ay mga Grandmaster. Sila ang pundasyon ng pamilya Ye. Ang mamatay sa kanilang mga kamay ay may tuturing ng biyaya. Ang langit para sa iyo. Alaga ba? Malapit na ang kamatayan, mayabang pa rin. 4 na protector. Bakit hindi pa kayo lumalabas? 4 na protector, anong ginagawa ninyo? Paano kaya ako nakapasok? Ang 4 na protector. Ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi ka naman pala ganoon katanga. Tigilan mo. Qianzu, kumusta ka? Umalis ka na. Sinaktan mo si Young Master Yi. Hindi ka patatawarin ng pamilya Yi. Huwag kang mag-alala, sa harap ko. Ang pamilya Ye ay parang asong madaling patayin. Ye Junlin, paano mo ako nagawang saktan? Gusto mo nang mamatay, ha? Ang tatay ko, si Yudi, ay malapit lang dito. Kahit gaano ka pa kalakas. Ang tatay ko ay isang celestial realm expert. Kahit gaano ka pa kalakas sa harap niya. Mamamatay ka pa rin. Yi Wudi. Sa tingin ko, ang posisyon niya bilang vice presidente ay ayaw na niyang hawakan. Anak, Atay, masakit ang binti ko. Ang binti ko. walang hiya kang salbahe. Nangahas kang saktan ng anak ko. Gusto mo bang mamatay? Mari, ang anak mo yan. Qianzu, Nasaktan ng anak ko. Hindi na rin kayo mabubuhay. At ikaw, bata ka. Ye Wudi, ang yabang mo ah. Atay, patayin mo siya. Gusto kong durugin ang mga buto niya. Tatay. Bakit mo ako sinasaktan? Siya ang saktan mo. Tumahimik ka. Yi Wudi, Vice Presidente ng 4Cs Group. Nagbibigay galang sa Hallmaster ng Dragon Palace. Hallmaster, pakiusap, patawarin niyo ang anak ko sa pagkakataong ito. Ako na mismo ang magpapawalang bisa sa walang galang na anak na ito. Kung gayon, putulin mo ang isang braso mo. Tungkol naman sa anak mo. Mag-anak ka na lang ulit ng bago. Tungkol naman sa anak mo. Mag-anak ka na lang ulit ng bago. Anak. Yi Junlin. Siya lang ang nag-isa kong anak. Bakit mo siya papatayin? Bakit hindi? Para sa 4Cs Group, buong puso akong naglingkod sa loob ng maraming taon. Dahil lang ba sa isang babae? Apatayin mo ang anak ko. May katarungan pa ba? Katarungan. Sa paningin mo, Yi Wudi, may katarungan pa ba? Senior Sister Hong Yue, napakagandang timing ng pagdating mo. Si Yi Wudi ay tauhan mo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Mahal na Hongyu, kailangan mo akong tulungan. Habang si Iwudi ay vice presidente, nagnakaw siyang daan-daang bilyon. Inabayaan niya ang kanyang anak. Napuwersahang kumuhang 12 ng babae. Ang kanyang makasalanan ay dapat parusahan ng kamatayan. Kumusta? Mahal na Hongyu, ikaw ang pumilit sa akin. Matagal ko nang naririnig na ang Hallmaster ng Dragon Palace at si mahal na Hongyu ay may pambihirang lakas. Gusto kong subukan ngayon. Saan ka kumukuhang lakas ng loob? Amy, Sa totoo lang, matagal na akong sumama. Kay mahal na Long Xiaotian. Ang aking martial arts ngayon ay nakaating na sa Celestial Realm. Hindi ko hangad na patayin kayong dalawa. Ngunit hindi niyo ako mapipigilan sa pagtakas. Isang espada, puksain ang kasamaan. Isang espada, puksain ang masama. Junior brother ang 4Cs Group. Bibigyan kita ng hustisya. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa mga susunod. maraming salamat, Senior Sister. Qianzu, Anong ginawa mo kay Qianzu? Anong nangyari? Qianzu. Tito, lasing po si Qianzu. Hinatid ko lang po siya. Ye Junlin, sinasabi ko sa'yo, kung wala kang bahay, hindi matutuloy ang kasal ninyo ni Qianzu. Hindi yan matutuloy. Naayos na po ang problema sa bahay. Isang malaking flat sa city proper. Halos 30 milyong piso ang halaga. Ano? Tito, kung gayon, ang kasal po namin ni Qianzu. Sigurado ka bang ikaw mismo ang bumili? Ang malaking flat na yan. O baka naman mayaman na babae ang kinakapitan mo. At bigay lang sa'yo yan. Tito, may kapatid po ako, si Qin Shuang. Siya po ang kinatawan ng 4Cs Group sa rehiyon. Ang litratong ito ay kuha niya. Sa sales office. Totoo ba? Natural po. Maari bang i-edit ang litrato? Ye Junlin, ang galing mo talaga. Kumakapit ka na pala sa babae para mabuhay. Talagang lumalabas ang galing mo. Tama na, Junlin. Ano ba talaga ang relasyon mo?
Sa babaeng yon, Siya po ang aking ete. Ed, nailigtas mo si Kiansu ngayon. Hindi ba't malaki ang naitulong ng senior sister mo diyan? Totoo, malaki ang naitulong niya. Aba, tama nga ako. Kung gayon, pumapayag na ako sa kasalang ito. Ano? Tita, siya, isang lalaking umaasa sa babae. Karapat-dapat ba siya kay Kiansu? Tama. Kung si Yi Junlin ay nagustuhan ng isang mayamang babae, hindi ba't ibig sabihin niyan ay napakahusay niya? Asawa ko. Anong sinasabi mo? Kung si Yi Junlin ay nagustuhan ng isang mayamang babae, ibig sabihin may kakayahan siya. Ngayon, tatanungin kita, may kakayahan ka rin ba? Tita, mahusay din naman ako. Ang pamilya Lin ko ay isang maimpluwensyang pamilya sa lungsod ng Hangcheng. Sa tingin ko, karapat-dapat ako. Kay Kiansu, Talaga ba? Kung gayon, noong ang pamilya Liu ko ay dumanas ng matinding pagsubok, nasaan ka noon? Ako, John Lin, dahil may bahay na rin naman, kayong dalawa ay ayusin na ang kasal sa lalong madaling panahon. Makita ko lang na masaya ang anak ko. Panatag na ang loob ko. tita, huwag po kayong mag-alala. Bibigyan ko si Kiansu ng isang engrandeng kasal. Hallmaster, Ihanda mo ako ng engagement party. Sa makalawa na lang. Ang lugar, sa Hangcheng Hotel Grand Hall. ano? Hallmaster, Mag-i-engage ka na? Bakit? Wala po. Makukumpleto ang misyon. Tara na. Si Young Master Yi ay talagang mapagbigay. Binigyan niya tayo ng 500 milyong kontrata. Binabati ka namin, Lola. Maligayang bati, Lola. Salamat sa matalinong desisyon ni Lola. Naligtas ang pamilya Liu mula sa kapahamakan. Tama. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Sa pangalawang anak, Ano pa ang sasabihin? Ang maging babae ni Young Master Yi si Qianchu. Yon ay swerte niya sa walong buhay. Swerte niya yan. Huwag kang maging mapili. Ang Four Seas Group ay dumating upang bawiin ang kontrata. Ano? Sino ka? Paano ka naglakas loob na si Rain? Ang kontrata ni Lord Yahudi? Gusto mo bang mamatay? Si Yudi ay nagpabaya sa kanyang anak na si Yiquan, na nagnakaw at lumabag sa batas. Siya ay pinatay na sa lugar. Paano nangyari yan? Lola, anong nangyari? Hindi mo alam. Pinapunta lang namin. Ang babaeng si Liu Qianxue. Para samahan si Master Yaquan. Hindi namin inaasahan na si Master Yahudi ay inaresto. Ngayon, ang 500 milyong kontrata ay nawala na. Ang aming pamilya Liu ay haharap sa malaking kapahamakan. Akala ko kung anong problema. 500 milyong kontrata lang naman. Lola, ito ang kontrata ng Lin Corporation na nakakahalaga ng 1 bilyon. Sa makalawa, sa Golden Hall, ang Hangcheng Hotel. Jaganapin ang engagement party. Mabuti. 1 bilyong kontrata. 1 bilyon, Manugang. Ang galing mong manugang. 1 bilyon. Kung gayon, Itong si Yi Junlin ay isa ring magaling na mandirigma. Master. Si Yi Junlin na yan. Kilala niya. Si Madam Hongyu. Madam, hindi ko alam kung bakit. Nawala ang batang yan ng 3 taon. Napakalakas na niya. Hindi lang niya kinuha ang kidney ko. Sinira pa niya ang mata ko. Lord Long, pakiusap, tulungan niyo po ako. Walang kwenta. hayaan na. Lumakas si Ye Junlin. Ibig sabihin, Mas may pakinabang ang kidney niya. Kung hindi lang dahil sa Hallmaster ng Dragon Palace, sa lungsod ng Hangcheng, Matagal ko nang kinuha. ang kidney niya. Ang Vice Hallmaster ng Dragon Palace. Tama. Siya ang bagong Vice Hallmaster ng Dragon Palace. Ibig sabihin, nakuha na ni tatay ang posisyon ng Hallmaster ng Dragon Palace. Young Master Long. Ang pagiging Hallmaster ng Dragon Palace ng tatay mo ay halos sigurado na. Sa mga susunod na araw, dapat may balita na. Ayos, sana maging masaya tayong lahat. Binabati kita. Pasok po kayo. Salamat din. Ay naku. Dumating pala ang pinsan ko. Pero, wala kang lugar dito. Pinsan. Ngayon, kami ni Junlin ay magpapa-engage sa katabing EIE room. Nagkataon lang na nakita kita dito. Dahil hindi ka naman welcome. Aalis na ako. Yairom? Narinig niyo ba lahat? Ang pinsan ko at ang kanyang fiance na kulang isang kidney ay magpapa-engage sa Hangkeng Hotel sa EIE Hall. Pamangkin. Huwag kang magkapaloko sa batang yan. Ang Hangcheng Hotel ay mahigit 10 taon nang naitayo. Ang ika-10 palapag ay para lang sa mga royalties ng Dragon Country. Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Karapat-dapat ka ba? Yaihal lang yan. Ang pagdating ko ay karangalan na para sa Yaihal na ito kung hindi ako darating. Ang Yaihal na ito ay hindi na dapat itinayo. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba sa akala mo?
Ang Hallmaster ng Dragon Palace. Tama. Ako ang Hallmaster ng Dragon Palace. Ye Junlin, paano ka naglakas loob na siraan ang Hallmaster? Mayabang. Lola. Liu Qianshan. Ito ba ang magaling na manugang na nakuha mo? Sa araw ng engagement ng apo ko at ng pamilya Lin, naglakas loob pa siyang magsalita ng ganyan. Nage-rebelde ka ba? Ma, si Ye Junlin po ay nadala lang ng emosyon. Kumalma po kayo. Kung gayon, bakit hindi mo siya paluhurin agad para magbigay galang at humingi ng tawad sa iyong pamangkin at sa kanyang mapapangasawa? Hindi po yata tama yan, Ma. Hindi tama. Ngayon ang araw ng engagement ni Young Master Lin. Sa mga naririto, sino ang hindi mayaman? Sino ang hindi nagkakahalaga ng 10-10 milyon? Siya, isang lumpo. Masama bang paluhurin siya para humingi ng kawad? Nakakahiya ba yun? Higit pa rito, naglakas loob siyang siraan ang Hallmaster at hamakin ang batas. Ang paluhurin siya ay pagbibigay na sa kanya ng pagkakataon. Aluhurin ako. Wala kayong karapatan. Ang pamilya Lin ay may bilyon-bilyong ari-arian. Sapat na ba? Mga langgam lang. Ang pamilya Zhao, isang marangal na pamilya. Sapat na ba? Mga payaso lang. Paano kung idagdag pa? Ang pamilya Qian na may bilyon-bilyong ari-arian sa lungsod ng Hangcheng? At ang lahat ng nangungunang mayayaman dito sa lungsod ng Hangcheng? Isang kumpol ng mga walang kwenta. Ye Junlin, sila ang mga nangungunang, makapangyarihan sa lungsod ng Hangcheng. Huwag mo silang galitin lahat. Huwag kang mag-alala. Sa aking paningin, langgam lang sila. Mga langgam lang. Hindi sila dapat katakutan. Mga Ginoo. Dahil narito kayong lahat ngayon, kung gayon, mayroon akong isang bagay na ianunsyo. Ang pamilya ni Liu Qianshan ay pinatalsik mula sa pamilya Liu. Leo Jiangzue, umalis na kayo ng pamilya mo. Ngayon ang engagement party ng kapatid ko. Hindi kayo welcome dito. Qianzu, umalis na tayo. Kung mananatili pa tayo, magkakaproblema lang. Hindi ako alis. Nagtiwala ako sa kanya. Sage, kami ng nanay mo, babalik agad. Ye Junlin, hindi ka pa rin naalis? Dito ka maghihintay ng kamatayan? Palisin mo ako. Bakit? Sage, Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Guardia. Nasaan ang mga guardia? Palabasin niyo ang dalawang yan. Sino ang mga ngahas? Mga duwag. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Hallmaster. Huli na ang inyong lingkod. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ayos lang. Tumayo ka. Opo. Ikaw din ay isang Vice Hallmaster. Hindi mo na kailangang gawin ang ganitong paggalang. Ikaw nga ang Hallmaster. Sinabi ko na noon pa. Ako nga. Ye Junlin, ang galing mong magpanggap. Para lang magyabang. Gumastos ka pa. Para umarkila ng isang. Ang ganda ng palabas. Nakakuha ako. Ang mapagkakatiwalaang balita. Patay na ang dating Hallmaster. Ang bagong Hallmaster ay si Lord Long Qiaotian. Paano ka naging siya? Hindi ikaw yan. Baka naman. Ikaw, Ye Junlin, pinatay mo si Long Xiaotian, di ba? Ang mga mangmang. Alagang walang pag-asa. Nanggahas kang insultuhin si Lord Long? Gusto mo nang mamatay. Kung patuloy kang mag-iingay, Ang pamilya Lin ninyo. ay buburahin sa lungsod ng Hangsheng. Yi Junlin, nangahas kang sakta ng anak ko, at nagbanta ka pang. Buburahin ang pamilya Lin sa Hangcheng. Ang lakas ng loob mo, Maliit na pamilya Lin lang yan. Kaya kong burahin sa isang igla. gusto kong makita kung anong kakayahan mo para burahin ang pamilya Lin. Kung yan ang gusto mo, pagbigyan mo siya. Opo. 10 minuto lang ang kailangan. Ang galing mo talaga, Yi Junlin. Mukhang, talagang hinahanap mo ang iyong kamatayan. Bala ko pa sanang hayaan kang mabuhay ng ilang araw. Gayon, mukhang. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Yung Master Sun. Sa wakas, dumating ka na. Ang taong ito ay nagpakilalang Hallmaster ng Dragon Palace. At sinaktan pa ang anak ko. Kailangan mo akong tulungan. Madali lang yan. Ang dami mong babae, Pero pagkatapos ng araw na ito, magiging akin na rin siya. Ay, nga pala. Ang kidney mo, nagustuhan ng isang mahalagang tao. Alaga namang, nakalimutan mo na ang sakit pagkatapos gumaling ang suga. Yi Junlin, dati takot ako sa'yo. Pero ngayon, iba na. Alam mo ba kung sino? Ang aking taga-suporta. Ang nag-isang anak ni Long Xiaotian. Ang anak ng Hallmaster ng Dragon Palace. Ngayon, ang pagpatay sa'yo ay parang pagdurog lang ng langgam. Napakadali. Longzan, ano ba siya? Ikaw, Junlin, umalis na lang kaya tayo. Kung magpapatuloy pa ito, pagdating ni Longzan, mapapahamak ka. Isang Longzan lang yan. Kahit pa si Long Xiaotian mismo, hindi na rin siya makakarating. Dahil pinatay ko na siya. ang lakas ng loob mo. Mga Ginoo. Ngayon, si Yi Junlin ay lumabag sa batas. Nilapastangan ang kapangyarihan ng Dragon Palace. At ininsulto ang dangal ng ating mga mangal na pamilya. Ang kanyang kasalanan ay napakalaki.
Hindi siya makakatakas sa parusa. Ngayon, sa harap ng lahat, pipilayan ko ang taong ito. Kukunin ang kanyang 2 bato, at ialay kay Ginoong Longzhan bilang paumanhin. Tama. Ang batang ito ay naglakas loob na gumawa ng gulo. Sa kasalan ng pamilya Lin, dapat lang siyang mamatay. Sang-ayon ako. Si Yi Junlin ay ininsulto ang dangal ng pamilya Liu. Dapat lang siyang mamatay. Patayin siya. Patayin siya. Nakita mo na, Yi Junlin? Ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Kapag kinalaban mo, ang lahat ng makapangyarihan sa lungsod ng Hangcheng. Huwag, Junlin. Ngayon, narito ako. Anuman ang inyong bala. Siege, ilabas ninyo. Gusto kong makita kung paano ninyo ako pipigilan. Dumating na ang mga regalo sa kasal. Nga regalo sa kasal. Bakit may regalo sa kasal? Nakalimutan ko nga pala. Ikaw na pilay. Engaged ka rin pala ngayon, di ba? Anong bigay kaya ang inihanda mo? Baka naman. Yung tulong na nakukuha mo sa paglilimos? Ye Junlin. Dahil ganyan ka magpanggap, magkano ba ang inihanda mong bigay kaya? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, si yung Master Lin ay nagbigay sa akin ng isang kumpanya, nakakahalagang daan-daang milyon. Ikaw? Junlin, hindi ko kailangan ng kahit ano para pakasalan mo ako. Formalidad lang yan. Mayroon man. O wala, ayos lang. Naiintindihan ko na. Ibig sabihin wala kang pera, walang bigay kaya, di ba? Nagbigay pa rin ng regalo si Ye Junlin. Pero isang orasan ang ibinigay niya. Nagdala siya ng orasan para sa inyong pamilya. Kung gusto mong makita ang bigay kaya. Ipapakita ko sa'yo. Tingnan nating lahat. Kung anong bigay kaya pa ang maibibigay. Ang basura na yan, bago siya mamatay. Kung masyadong kahiyahiya. Ako, si Sun Chan, ang magbibigay ng orasan sa sarili kong gastos. Liu Dandan. Hindi ba't nagbigay ka ng isang kumpanya? Ang malas naman. Naghanda rin ako ng isang kumpanya. Dasu. Junlin, ito yung inutos mo na ihanda ko. Narito na ang mga pangangasawa. Sino ba to? Hindi ko rin siya kilala. Dumating na ang mga pangangasawa. Sa ganitong oras pa, may nagdadala pa ng pangangasawa. Sa utos niyong Master Long. Ibinibigay kay Lin Zaifeng ng pamilya Lin. Isang set ng alahas na halagay 50 milyon. Isang villa sa lungsod na Hangcheng na halagay 300 milyon. At isang luxury car na halagay 30 milyon. Tulungan ninyo akong tumayo. Bilang pasasalamat ng pamilya Lin sa kanilang sipag at paghihirap sa mga nakaraang taon. Grebi, nagpadala pala ng regalo si Young Master Long. Akala ko si Young Master Long. Kahit anak pa siya ng Hallmaster. Ilang milyon lang siguro ang ibibigay niya. Hindi ko inakala na sobrang yaman niya. Grabe, di paniwala talaga. Honey, yumaman na tayo. Ye Junlin, nasaan ang pangangasawa mo? Ipakita mo nga. Baka nahihiya ka lang ipakita, di ba? 100 milyon lang yan. Ayos na para sa mga mayayaman. Pero sa tingin ko, ito'y wala ng iba kundi basura lang. Dashu, basahin mo na. Inaanunsyo ng 4Cs Crew na ang Zhejiang Branch Company para kay Liu Qianzu. Dagdag pa, 9 na kahon ng ginto, 9 na kahon ng jade, 9 na ari-arian, 9 na mamahaling sasakyan. Binabati sina Yi Junlin at Liu Qianzu. Naway maging isa ang inyong puso at magkasama hanggang sa pagtanda. Ang 4Cs group na yan, bakit sila magpapadala ng dote sa kanya? Ang maliit na sangay na ito. Kahit sangay lang ito. Sa laki ng 4Cs Group. Ang isang sanggay na ito ay nakakahalaga ng daan-daang bilyon. Masyadong mababa ang daan-daang bilyon. Hindi ba dapat trilyon? Paano nangyari yan? Siya ba ay taga 4Cs Group? Ayos ba ang regalo ko? Sun Chan, ang trilyong dot ko, mahirap pa rin ba? Ikaw. Naalala ko na kung sino ka. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Ye Junlin. Parang sa lungsod ng Hangcheng. Nagtatrabaho bilang sales sa real estate. Ano? Sales. Tama. Yung taong may buwan ng sahod na 3,800. Pero Yi Junlin, kung maghahanap ka kung hindi ka namin kilala, baka ngayon, naloko mo na kami. Ganoon pala. Kaya pala, peke rin ang handog na yan. Yi Junlin. Talagang wala kang kwenta. Ang langgam ay langgam pa rin. Hindi kailanman magiging kasing halaga ng iba. Sino nagsabing sales lang ako? Hindi ka sales. Ano ka pa? Sales manager. Alam mo, Li Dezhu, inaamin ko, bilang isang manager, sa mata ng ordinaryong tao, maganda na ang buhay mo. Pero alam mo ba, kung sino ang mga narito? Sino? Ang mga narito ay mga makapangyarihan sa lungsod ng Hangcheng. Isang maliit na manager, hindi karapat-dapat kahit magtali ng sintas.
Ang sapatos namin. Makapangyarihan, mas malakas ba kayo sa Four Seas Crew? Ikaw, Inaamin ko. Lahat kayo pinagsama-sama. Hindi nyo kayang tapatan. Kahit isang branch lang. Ang Four Seas Group. Pero, sigurado ka ba na ang appointment letter na hawak mo ay galing sa Four Seas Group? Bakit naman hindi? Malapit ka nang mamatay, hindi mo pa rin alam. Sa totoo lang, ang Four Seas Group A, pag-ari ni Hong Yu. Ang pagpeksa, appointment letter ng Four Seas Group, ay kaapat dapat sa kamatayan. Ay, iminumungkahi ko. Patayin si Ye Junlin. Pamilya Lin, di ba? Apos na ang 10 minuto. Ngayon, ang pamilya Lin ninyo ay nawasak na. Sino ka ba sa akala mo? Wawasakin mo ang pamilya Lin sa 10 minuto? Sa tingin mo ba ang pamilya Lin? Ay gawa lang sa papel. Lolo, Bakit ka nandito? Paano nagkaroon ang pamilya Lin? Nang isang tulad mong, Walang kwenta. Pa, bakit mo sinasaktan si Zaifeng? At ikaw, suwail na anak. Pa, gusto mo bang hilahin ang pamilya Lin? Sa kapahamakan? Anong nangyayari? Lubusan ng tapos ang pamilya Lin. Ang pinaghirapan ng pamilya Lin sa ilang henerasyon. Sinira ninyong dalawa. Paano nangyari yan? Lahat ng kliyente. Kinansela ang kooperasyon. Ang stock ay bumagsak. Ang aming pamilya Lin, talagang nalugi na. Tatay. Lolo. Bakit nangyari ito? Tatay. Kung ganyan ang gusto mo, pagbigyan mo na siya. Opo. 10 minuto lang. Ngayon, ang pamilya Lin ay nawasak na. Sun Chan, ikaw na ang susunod. Apusin na natin siya. Young Master Sun. Yi Junlin, sa tingin mo, bakit ako nagtagal sa'yo? Bakit? Bakit nga ba? Para durugin ka ng pinong-pino. Hindi ka ba nagmamayabang sa sarili mo, na magaling ka sa pakikipaglaban? Ang innate realm na ito. Kaya bang kunin ang buhay mo? Malakas ba siya? Blood kill, patayin mo siya. Patayin mo siya. Lalaki, gusto kong pasayahin mo ako. Bakit hindi posible? Old Demon Blood Devil. Paano ka nagkaroon ng ganitong klase ng hangal na alagad? Kilala mo ang master ko. Isang talunan lang yan. Bumalik ka at sabihin sa kanya na personal siyang humingi ng kawat. Anungin mo kung sawa na siyang mabuhay. Umalis ka. Maghintay ka lang. Blood kill. Sun Chan, hindi rin magaling ang nahanap mo. Ye Junlin, nagkamali ako. Ay, nga pala. Ako ay tao ni Longzan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Dumating si Lady Hongyin ng Four Seas Group. Ye Junlin. Tapos ka na. Ang pagpake mo ng Four Seas Group, appointment letter, kung malaman ni Lady Hongyu. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Oh, Malakas ka nga, pero ano ngayon? Alam mo ba kung sino si Lady Hongyu? siya ay isang nilalang na kasing lakas. Ng Hallmaster ng Dragon Palace. Appointment letter. Sino ang nagsabing hindi ko yan ibinigay? Kayo po si Lady Hongyu. Ikaw ba yan? Ang sumisira sa engagement party. Ang aking nakababatang kapatid? Ang lakas ng loob mo. Sawang-sawa na ba kayong mabuhay, Pamilya Sun? Yi Junlin, siya ang iyong nakababatang kapatid. Bakit hindi? Red Moon, nagkamali ako. Hindi ko kayo nakilala. Atawarin mo ako. Ako ay tauhan niyong Master Longzan. Paas sa kanya. Atawarin mo ako. Pakiusap. Longshan? Ano siya? Kayong lahat, mga walang kwenta, umalis kayo. Sino siya? Huwag kang matakot, siya ang aking nakatatandang kapatid. Nagmamadali ang engagement party na ito. Isang maliit na sangay lamang ang kumpanya. Nasiyahan ba kayo? Salamat, Sige, may gagawin pa ako. Mag-ingat ka, ete. Ang ete mo, may galit ba siya sa akin? Ganyan lang kalaga ang ugali niya. Huwag kang mag-isip na masama. Sabi ni inay, si Junlin, ay tila inaalagaan ng isang misteryosong malaking tao. Inaalagaan? Siya ba ang malaking tao na yon? Ay ikakasalang pinsan ko? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Sino siya? Siya ang pinsan ko. Ang nanay ko ay pamangkin ng pamilya Li sa Zhejiang. Kalaunan, inakasalan niya ang tatay ko. Mukhang sila ay pumunta sa pamilya Li para humingi ng tulong. Anak, ayos lang ba kayo? Ayos lang po. Ang ate ni Junlin kanina. Tinulungan kaming ayusin ang problema. Mabuti naman. Siya na isang lumpo. Paano siya makakakilala ng mga importanteng tao? Sa tingin ko, ang mga tao sa pamilya Lin ay natakot sa pangalan ng pamilya Li, kaya pinakawalan lang kayo. Tingnan mo, sa wakas, nagkasama-sama tayo para kumain. Pero kailangan pa rin magkaroon ng engagement party. Ngayon, ayos na. Pinalayas tayo sa pamilya Liu. Paano na ang pamilya natin?
Pagkatapos nito, Ma, ayos lang po. Kanina, ang ete ni Junlin. Binigyan ako ng isang kumpanya. Talaga? Binigyan ng kumpanya? Baka naman peke lang na kumpanya yan? Pinsan, nakikita kong hindi ka pa engaged. Hiwalayan mo na yang lumpo na yan habang maaga pa. Sumama ka sa pamilya Lee. Pagdating ng panahon, ipapakilala kita sa isang mayaman at makapangyarihan. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, mabait si Junlin. Mabuti. Anong mabuti diyan? Signa nga. Sanay na kasi kayo sa ilalim. Ito ang Hangcheng Hotel. Siguro bihira lang kayo makapunta rito, di ba? Kayang gayon, ipapakita ko sa inyo ang mundo. Waiter, Sir, may maipaglilingkod po ba ako? bigyan mo ako ng pinakamagandang private room. Nakapag-book na po si Emarye. Ang set menu rito. Ang mga pagkain ay naka-order na. Ang ganyang set menu, paano naman babagay? Sa status ng pamilya Liko? Magdagdag ng pagkain. Kailangan magdagdag. Yung 3 kilong Australian lobster. Unahin nyo yan sa akin. Kapag hindi ako kumain yan sa isang araw, ubo ako. Aumanhin po, wala po kaming 3 kilong Australian lobster dito. Yung 3 ulo na abalon? Hindi ako makakain. Kung walang abalon. Aumanhin po, wala rin po kaming 3 ulo na abalon. Wala rin yan? Anong klaseng restaurant ba to? Seg, dalhan mo ako ng masarap na alak. Sir, kasama po sa set menu ang Lafite. Alak na kasama sa set menu? Masarap ba yan? Puro pek lang yan. Bigyan mo ako ng isang bote. 10 taong gulang na Romani Conti. Hoy bara. Huwag kang mag-alala sa presyo. Ganyan kami kumain, kaming mga mayayaman. Ang alak na mas mababa sa 10,000. Kahit aso ayaw inumin. Hindi naman ako nagrereklamo sa mahal. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang inisip mo. Ang hapunan na ito, ako ang magbabayad. Gayon, ipapakita ko sa'yo ang agwat sa pagitan natin. Sige, magkano ang hapunan na ito? Ako ang magbabayad. Ang presyo ng set menu ay 10,733,800. Ibawas na lang natin ang barya. 10 milyon na lang po. Anong klaseng set menu yan? Ang mahal naman. Ito po ay eksklusibong set menu para sa EI room. Kahit na, hindi naman siguro ganoon kamahal. Nag-order lang akong dagdag na isang bote ng 10 taong gulang na Romani Conti. 10 milyon na agad? Manager, tawagin nyo ang manager nyo. Mahal na panauhin. Mayroon po ba kayong hindi nagustuhan? Gusto kong magreklamo sa inyo. Ganyan ba kayo manlokong tao? Isang bote lang 10 taong gulang na Romani Conti, 10 milyon na agad. Sir, itong bote ng alak na ito. Extra nyo po itong in-order. Hindi po namin ito sinisingil. Regalo po ito. Regalo? Opo, dahil itong alak na ito, masyadong mura. Kaya ipagkakaloob na lang namin. Bilang souvenir sa inyong lahat. Wala kayong 3 kilo na Australian lobster. Wala ring 3 head na abalon. Bakit ang mahal ng singil nyo? Sir, dito po sa amin. Wala po kaming 3 kilo na Australian lobster. Mayroon lang po kaming 5 kilo na blue yellow shrimp. At mayroon din po kaming top grade na 1 head abalon. Dito po, ang abalon na mas mababa sa 2 head, ay hindi po namin ibinebenta. Maraming salamat, kuya. Pinagastos ka pa namin sa hapunan na ito. Na, Chanfeng, masyado kang magastos. baka pwede nating ibalik ang ilan. Pwede bang ibalik? Aumanhin po, sir. Ang aming restaurant ay may set menu. Nakahanda na po ang mga pagkain, hindi na po pwedeng ibalik. Kuya, baka wala kang pera. Niloloko mo ba ako? Paano naman kita lolokohin? Itong set menu na ito ay matagal ko nang nabo. Dumating ka at gusto mong magbayad. Hindi ko naman mapigilan. Wala akong dalang perang gayon. Kung magbabayad ka, ikaw na lang. Sir, tumatanggap po kami ng card dito. Pwede rin po ang credit. Nagbago ang isip ko. Hindi ko nababayaran ang hapunan na yan. Hindi ako naniniwala. Hindi ko kayang bilhin. Siya na isang lumpo makakabili? Ye Junlin, sapat ba ang pera mo? Gusto mo bang humiram ako para sa'yo? Huwag kang mag-alala, isang hapunan lang. Kaya ko paling bilhin. Ikaw lang ba ang mayaman? Huwag mong hayaang tumakas ang iba. Hindi naman ako ang nag-order. Wala nga akong dalang pera. Nakita mo? Bakit hindi mo patawagin ang security? May utos po kami mula sa itaas. Lahat po ng gastusin ni Sir Ye, dito sa aming tindahan. Hindi na kailangang bayaran. May magbabayad po. Ano? Siya lang? Hindi ba pwede? Siya. Ang mayamang babae na nag-aalaga kay Yi Junlin. Ginang Hong Shuang. Bakit po kayo nandito? Engagement party na nakababata kong kapatid. Paano ako hindi pupunta? Paano nangyari yan? Umalis ka. Ikaw yung, ang babaeng umaagaw sa lalaki ko. Si Liu Qianzu. Senior Sister Hong Shuang. Bakit parang ngayon pa lang, ay nag-aalala ka na sa babae mo? Deti, hindi ka naman ganyan sa akin. Senior Sister Hong Shuang, huwag ka magulo. Junior brother, wala ka talagang puso. Ang bait-bait ko sa'yo.
Paano mo nagawa sa akin yan? Noong hinawakan mo ang katawan ko, hindi naman ganyan ang sinabi mo. Senior sister, huwag ka magkalat ng sismis. Kailan ko naman, hinawakan ang katawan mo. Ikaw, noong una. Hinawakan mo ako mula rito hanggang dito. Ye Junlin. Ikakasal ka na kay Qianzu. Pero nakikipag-ugnayan ka pa rin. Sa ibang babae. Hindi ka man lang nagtatago sa tao. Ama, pakinggan niyo po ako. Ako, Ano pa ang sasabihin mo? Qianzu, umalis na tayo. Hindi ka naman mahira ikasal. Bakit ka pa magpapakasal sa ganyang tao? Tay, naniniwala po ako kay Junlin. Hindi po siya ganyang tao. Ang tanga mo. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. At itong EI room na to, kung hindi dahil sa kanya, na inakit ang babaeng to, saan siya kukuha ng pera? Talaga bang naniniwala ka pa rin, na siya ang hallmaster ng Dragon Palace? Pero, tara na. Qianzu. Sabihin mo lang kung may problema ka. Anong problema ko? Ayoko lang sa'yo. Napinili mo pa rin ang ganyang klaseng babae. Anong klaseng babae ang pipiliin ko? Anong pakialam mo? Wala akong pakialam. Pero huwag mong kalimutan, senior sister. Mahirap siyang kalabanin. Hindi ako ang senior sister. Ang Kirin kidney mo, master, ay para sana sa kanya. Ang gusto ko ay ang katawan mo. Pero ang gusto niya ay ang buhay mo. Master, bakit hindi mo ako binigyan ng Kirin kidney? Disipulo, may dugo ng Azure Dragon ka na. Ang dugo ng Azure Dragon ay daan patungo sa pagiging walang kapantay. Bakit mo pa kailangan ng kidney ng iba? Master, gusto ko lang maging pinakamalakas sa mundong ito. Ayokong mapailalim sa iba. Hayaan mo na. Hangal na bata. Pagkatapos ng 3 taon, ang iyong nakababatang kapatid ay magsasama sa Kirin Kidney. Labanan mo siya. Kung sino ang manalo, sa kanya ang lahat. Ye Junlin, ang lakas talagang loob mo. Peti tao ni Young Master Long, sinaktan mo pa. Sa tingin mo ba, ikaw ang pinakamalakas sa mundo? Kung hindi ako ang maghahari, sino ang maglalakas loob na maging hari? Aba, Ye Junlin. Sa tingin mo, napakalakas mo sa martial arts? Bukas na ang seremonya ng pagpapalit ng Vice Hall Master ng Dragon Palace. Hindi ba sabi mo ikaw ang Hall Master ng Dragon Palace? Bukas sa seremonya. Sana makapunta ka. Sige, bukas, siguradong pupunta ako. Sige, bukas ang ating mga alitan. Tatapisin na natin. Ye Junlin, ang bato mo ay magiging akin din sa huli. Umalis na ang anak ko. Bukas ang iyong seremonya ng pagpapalit. Siguradong bibigyan kita ng malaking regalo. Maraming salamat, Hallmaster. Hallmaster, bumalik na ang First Master Sister. Junior brother, matagal na tayong hindi nagkita. Ang mahina ay hindi karapat-dapat magkaroon ng Kirin kidney. Master Sister, napakahalaga ba talaga ang maging numero 1 sa mundo? Mahalaga. Sa araw na muling mabuo ang sirang espada, iyon ang pagbabalik ng kabalyero. Engaged ka ngayon, hindi na ako mang-istorbo. Pagkatapos ng seremonya bukas, tapusin na natin to. Sigurado ka? Siya nga si Ginang Hongye. Ulat, yung Master Long. Kilala ni Junlin si Ginang Hongye. Baka mahirapan tayong kumilos. Nakamaska ba si Ginang Hongye? Hindi, walang kwenta. Ang maskara ni Ginang Hongye, hindi niya yan kalanman tinatanggal. Dahil hindi siya nakasuot na maskara. Ibig sabihin, hindi siya si Ginang Hongye. Pero si Junlin, may kasama siyang babae na nagpakilalang Sword Maiden. Ang lakas niya, grabe. Ek lang yan. Kung ang tunay na ginang Sword Maiden ang kumilos, buhay ka pa kaya? Pa sa mga nasa Celestial Realm. Kahit na malakas sila, nakakita ka na ba ng malakas na nasa Celestial Unity Realm? Nakakita ka na ba? Yung Master Long, kayo, si Junlin, may kakayahan nga siya. Pero sa pinakamataas, isa lang siyang Celestial Master. Bukas, sa seremonya ng paghalili ni Ginang Sword Maiden, sa seremonya ng paghalili, ako mismo ang papatay sa kanya. Ay, yung Master Long, kung si Junlin, paano kung hindi siya dumating? Anong gagawin? Huwag kang mag-alala. Hindi ba't may fiancé pa siya? Si Liu Qianzu. Pumunta ka sa pamilya Liu at sabihin mo sa kanila, gusto ko si Liu Qianzu. Bukas, pakakasalan ko siya. Kung hindi siya dumating sa pamilya Liu, sisirain ko sila. Ang galing mo talaga. Sa ganitong paraan, Kung may kahihiyan pa si Ye Junlin, siguradong darating siya. Maliit na bagay lang yan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating patayin si Junlin, ang kanyang bato ay sa akin ang isa, at sa iyo ang isa. Salamat, Lord Long. Qianzu. Tito, Anong ginagawa mo dito? sa talaga ang aking ate kanina. Aba, ate pa, ang dami mo talagang kalokohan.
Jonlin, ma, hayaan mo akong lumabas at makita siya. Ma, Anak, para kay Junlin, para sa sarili mo, hindi na kayo pwedeng makita. Nagpahayag na siyang Master Long. Bukas, pakakasalan ka niya. Kung hindi, papatayin kayong dalawa. Qianzu. Tito. Bukas ang seremonya ni Sword Maiden. Kung lalaki ka, iligtas mo ang anak ko. Sa pagkakataong ito, Kahit anong sabihin mo, wala akong pakialam. Tito. Dumating ka rito hating gabi. Hindi ka ba nag-aalala na magkasama tayo? May mangyari. Alam mo na pala. Mas inaalala mo pa rin ang iyong munting asawa. Hindi ba ako maganda, kuya? Maganda, maganda, maganda. Matutulog na ako. Hindi mo naman siguro ako abusuhin habang tulog ako. Isang mahinang babae, di ba? Mahinang babae. Kayang isama ang isa sa 4 na banal na hayop, ang puso ng white tiger, at sasabihin mo sa akin, isa kang mahinang babae. Walang kwenta. Sabihin mo, bakit ka nandito? Kailangan ko ang puso ng white tiger mo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang ugali ng panganay na ate. Alam mo naman, hindi siya madaling susuko. Kailangan ko lang ngayon ang puso ng white tiger mo. O ang kamay ng vermilion bird ni Ed Hongyu. Ano, bubunutan mo ba ang puso ko? O puputulin mo ang kamay ni Hongyu? Hindi. Kailangan ko lang ng isang patak ng dugo mula sa puso mo. Sapat na. Kung kaya mo, kunin mo. Kung ganoon, hindi na ako magkapakipot. Hindi ba gusto ni junior brother na harapin? Sa likod na lang, senior sister. Junior brother, tutulungan kita. Magandang araw po. Kailangan po ng imbitasyon dito. Wala akong imbitasyon. Kung wala, hindi po kayo makakapasok. Jiangting ng Jiang Corporation. Wang Loshui ng Four Seas Group. Pwede na kaming pumasok ngayon, di ba? Opo. Pasok po kayo. Yung Master Son, dumating na ba ang hayop na si Junlin? Dumating na po. Kasama po niya sina Miss Jiang at Miss Wang. Pumasok na po sila. Gago. Tingnan mo, papatayin ko siya. Huwag kang magmadali. Paglaruan muna natin siya ng maayos. Hindi natin siya pwedeng hayaang mamatay ng madali. Humph, tara na. Jonlin, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Jiang namin sa lungsod ng Hangcheng ay mayroon pa ring koneksyon. Hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Magaling, Junlin. Ang kaharap natin ay ang anak ng Hallmaster ng Dragon Palace. Huwag kang padalos-dalos mamaya. Ako na ang mamamagitan para sa iyo. Paano ninyo nalaman na si Longzhan ay anak ng Hallmaster ng Dragon Palace? Si Longzhan mismo ang nagsabi. May duda pa ba kayo? Kung sasabihin ko na ako ang Hallmaster ng Dragon Palace, maniniwala ba kayo? Naniniwala ako. Naniniwala rin ako. Yi Junlin, ang dami mong babae. Pero isa na lang ang kidney mo. Masasatisfy mo pa ba sila? Gusto mo bang tulungan kita? Ilang araw lang ang lumipas. Hindi ko inakala na ang galing mo sa panliligaw ng babae ay mas lalong gumaling. Talaga bang iniisip mo na ikaw ang Hallmaster ng Dragon Palace? Shen Aotsu, mukhang ang lakas ng loob mo. Mukhang ang galing mong magpanggap ngayon. Pero sa harap ng tunay na lakas, isa ka lang hamak na payaso. Sana mamaya ang dila mo ay mas matigas pa sa buhay mo. Yi Junlin, hindi ba kilala mo si Ginang Hongyu? Hindi ba kilala mo si Ayan ang nobya mo. Kung kaya mo, iligtas mo siya. Junlin, iligtas mo ako. Junlin, umalis ka na. Umalis ka na. Junlin, huwag kang padalos-dalos. Nga, huwag kang padalos-dalos. Yi Junlin, may lakas ka ba ng loob na umakya? Ngayon, hindi lang. Narito si Sword Maiden, kundi pati na rin ang 4 na Celestial Real Masters. At ilang Celestial Unity Realm na nilalang. Bakit ako matatako?
Junlin, umalis ka na. Hindi mo kayang kalabanin si Young Master Long. Umalis ka. Ngayon, hindi ka na makakaalis. Yi Junlin, naglakas loob kang agawin ang babae ko sa harap ko. Ang lakas ng loob mo. Ikaw si Longzan. Tama, ako nga. Saka, maganda ang gamit ng bato mo. Ang babae mo, napakaganda rin. Young Master Long, patawarin mo na siya. Hindi niya sinasadya. Patawarin siya. Paano ko siya mapapatawad? May utang pa siya sa akin. May utang ako sa'yo. May utang ka pa sa akin na isang bato. Ay, hindi. Dalawa yan. Ang isa, gagamitin ko. Ang isa pa, gusto ko rin. Ano? Sa totoo lang, ang bato mo noon, ako rin ang kumuha. Hahaha. Hindi, Young Master Long. Pwede ko ibigay sa'yo ang akin. Ang kanya lang ang gusto ko. Siguro may kakaiba siyang kapalaran. Kung hindi, imposibleng buhay pa siya ngayon. At lalong imposibleng magkaroon ng ganitong galing. Mas kapaki-pakinabang ang bato niya kaysa sayo. Maraming gustong kumuha ng bato ko. Pero ikaw ang pinakamahina. Ikaw. Yi Junlin, napakayabang mo. Alam kong magaling ka. Pero ngayon, may kasama akong Supreme Venerable na eksperto. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ano kung Supreme Venerable? Sayang lang siya ay kasing tanga mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang master ko ay ang Hall Master ng Bloodkill Pavilion. Si Hong Tsin. Ang 7-star sword technique ko ay perpekto na. Heto ang espada. Patay na si Yi Junlin. Ang galing talaga ni Master Kisha. Mga tao, kailangan kong kunin ang kanyang bato habang mainit pa. Junlin. Sino ang nagsabing patay na ako? Lord Kisha. Ang bilis ng espada na ito. Ito ba ay Yi Junlin? Anong gagawin mo? Yi Junlin, hindi mo ako pwedeng patayin. Ang tatay ko ay si Long Xiaotian. Kilala ko si Long Xiaotian. Pero, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Dumating si Lord Sword Maiden. Junlin. Qianzu. Lord Sword Maiden, bilisan mo, patayin mo ang batang iyan. Ye Junlin, bakit hindi ka pa sumsuko? Yi Junlin, malapit ka nang mamatay. Sword Maiden, ang tatay ko ang Hall Master ng Dragon Palace. Makinig ka sa akin, patayin mo siya. Yi Junlin, maghintay ka na lang ng kamatayan. Sword Maiden, bumabati sa Hallmaster. Tumayo ka. Opo. Sword Maiden, gagawin mo ba akong suwayin? Ang tatay ko lang ang Hall Master. Paano mo siya igagalang? Nagre-rebelde ka ba? Kailan ko sinabing ang tatay mo ay Hallmaster? Ang tatay ko ay dating Deputy Hall Master. Ngayon na pinalitan mo na ang kanyang posisyon. Natural lang na siya ang maging Hall Master. Hindi mo pa ba alam? Nabigo ang tatay mo sa pagpatay. At ngayon, siya ay pinatay na. Sina Long Xiaotian at Longzan, mag-ama, ay nagkasala ng pagtataksil at gumawa ng maraming kasamaan. Ang kanilang krimen ay dapat parusahan ng kamatayan. Mga tao, Narito po. dalhin sila para maging aral sa lahat. Opo. Junior brother, tumakas ka na. Dumating na si Senior Sister Hong Xin. Mahal na Hong Tsin, pakiusap, iligtas mo ako. Napakadesidido akong maging alipin mo. Mahal na Hong Tsin, siya ang batang yon, ang pumatay sa iyong alagad. Ang batang yon na ang pangalan ay Yi Junlin. Tama, siya nga. Sinaktan ninyo ang aking junior brother noon. Dapat lang kayong mamatay. Mahal na Hong Tsin, hindi ba si Yi Junlin ang gusto mong patayin? Ako ang papatay sa kanya. Pero ako lang ang may karapatang pumatay sa kanya. Ang bato niya ay akin. Kapatid, tapusin na natin ito. Ete, bakit mo pa ginagawa ito? Ako kasi, hindi ako sumusuko sa aking layunin. Kahit kapatid pa kita. Eh, Mukhang kayong dalawa
ay nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang bagay. Sige, talo na ako. Inakamatandang at. Bakit mo pa ginagawa ito? Magkakapatid tayo. Hindi ba tayo pwedeng magkasundo ng payapa? Kung may nagawa man si Ye Junlin na hindi maganda sa'yo, si Qianzu po ay humihingi ng paumanhin. Sana po ay kalimutan na ng pinakamatandang ate ang nakaan. Nakakuha ka nga ng magandang asawa. Ang dugo ng Azure Dragon ay sadyang walang kapantay. Bakit pa kailangan ng bato ng iba? Wala namang huling galaw noon. Ang huling galaw ng bawat isa. Ay magkakaiba. Ayos. Tumingin ka rito. Hindi ka ba pupunta? Ang taong gusto ni Wang Loshui ay dapat makuha. Ako rin.